Ibaba mo ang kutsilyo babae bago ka magsisi. Sa gitna ng palengke ng Maynila habang bumubuhos ang ulan sa butas-butas na bubong, hindi kumurap si Marina de la Cruz. Mga minamahal na manonood, kumapit kayo sa inyong upuan at huwag kalimutang mag-subscribe sa kanal na ito sapagkat ang kuwentong inyong maririnig ay magsisimula sa isang sapa ng dugo, amoy ng isda at isang lalaking akala ng lahat ay pulubi lamang. Ang lalaking iyon ay nakaluhod sa putik sa likod ng hanay ng mga timbangan, may dugo sa gilid ng labi at basang kamiseta na kumakapit sa payat niyang balikat. Wala siyang pakilalang iniwan sa mundo, kundi isang maliit na kamera na basag na sa semento. 3 tauhan ni Donato Salcedo ang nakapaligid sa kanya, hawak ang bakal na pamalo, habang ang mga tinderong dating maingay ay biglang nagkunwaring abala sa kanilang paninda. Si Marina ay nakatayo sa harap ng kanyang sapsap at bangus, may hawak na kutsilyong panghiwa ng isda, ngunit hindi iyon nanginginig. 26 na taon pa lamang siya, morena ang balat. Matalim ang tingin at may pilat sa kaliwang palad. Mula sa unang gabing pinilit niyang ipagtanggol ang puwesto ng namayapang ama. Hindi siya mataas, hindi rin marangya, ngunit sa palengke, alam ng lahat na mahirap takutin ng babaeng hindi natatakot magutom basta tama ang ipinaglalaban. Hindi ninyo siya pwedeng patayin dito, malamig niyang sabi, kahit ang tibok ng puso niya ay parang tambol sa loob ng dibdib. Ang pinakamatangkad na tauhan, si Berto, ay ngumisi at lumapit hanggang halos maramdaman niya ang baho ng alak sa hininga nito. Wala kang pakialam, Marina. Hindi mo nga mabayaran ng buo ang renta mo, makikialam ka pa sa utos ni Donato. Sa likod ni Marina, may isang matandang tindera na napaiyak ng tahimik. Si Marina ay hindi lumingon sa matanda. Kapag lumingon siya, makikita ng mga lalaki na may kinatatakutan siyang mawawala at iyon ang unang hahanapin ng mga halimaw. Inangat niya ang kutsilyo hindi para manaksak agad kundi para ipaalala na bawat babae sa palengke ay may mga kamay na marunong maglinis, maghiwa at lumaban. Sa sahig ang lalaking sugatan ay dahan-dahang tumingin sa kanya, tila nagulat na may isang taong hindi tumakbo. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Adrian Villaflor. Ngunit walang sino man sa palengke ang nakakaalam nito. Sa labas ng maruming damit at pekeng bigote, siya ang punong tagapagpaganap ng Villaflor Holdings, isang kumpanyang kayang bumili ng buong distrito nang hindi nababawasan ang kapangyarihan. Dumating siya roon upang makita kung totoo ang mga ulat tungkol sa pilitang paniningil, sirang pasilidad at pananakot sa mga maliliit na tindero. Hindi niya inaasahang ang unang sagot ay kamao sa mukha. Kanina lamang habang nagpapanggap siyang naghahanap ng trabaho sa kargahan, nakita niyang dinadaya ng mga tauhan ni Donato ang timbang ng isda at kinukunan ng bahagi ang kita ng mga babae. Nang itutok niya ang munting kamera sa ilalim ng kahong-kahoy, nahuli siya ng isang binatang may peklat sa leeg. Akala niya ay sapat ang pagiging mahinahon upang makaalis. Maling akala iyon. Sapagkat sa lugar na pinamumunuan ng takot ang katahimikan, ay itinuturing na hamon. Huling babala, Marina, sabi ni Berto sabay palo ng bakal sa kahong puno ng yelo. Tumalsik ang malamig na tubig sa mukha niya, ngunit hindi siya umatras. Sa kabilang dulo, si Lito, ang bunsong kapatid niyang may mahinang puso, ay lumitaw sa pagitan ng mga bayong maputla at nanginginig. Nais niyang isigaw na umalis ito, ngunit alam niyang ang isang biglang salita ay maaaring gawing bihag ang batang matagal na niyang inilalayo sa gulo. Nakita rin ni Adrian ang batang iyon. Sa loob ng ilang segundo, kahit hilo pa siya, naunawaan niyang hindi lamang katapangan ang humahawak kay Marina sa kinatatayuan, may itinataya siya. May iniingatan siyang buhay na mas mahal kaysa sarili. Ang kaalamang iyon ay mas tumusok sa kanya kaysa suntok na natanggap dahil sa boardroom ng kanyang kumpanya, ang mga tao ay numero sa ulat, ngunit dito bawat maling desisyon ay may mukha, hininga at kapatid na baka hindi na makauwi. Biglang sumugod si Berto. Gumalaw si Marina ng mas mabilis kaysa inaasahan ng lahat. Hindi niya tinanggap ang bigat ng katawan nito. Umikot siya sa gilid, hinila ang lubid ng tolda at bumagsak ang lumang trapal sa mukha ng lalaki. Kasunod nito, sinipa niya ang timba ng tubig at dumulas ang isa pang tauhan at nagkalat ang yelo sa sahig na tila piraso ng basag na buwan. Ang mga tao sa paligid ay napasinghap, ngunit walang nangahas pumalakpak. Si Adrian ay sinamantalang gulo. Kahit sumasakit ang tagiliran, inabot niya ang basag na kamera at isiniksik sa loob ng basang bag. Ang pangatlong lalaki ay nakapansin,
at itinulak siya pabalik. Bumagsak siya sa kahon ng tilapia, ngunit bago pa muling bumaba ang pamalo humarang si Marina. Dumampi ang talim ng kutsilyo sa kahoy na hawak ng lalaki sapat upang huminto ito sapat upang makita sa mga mata nito na hindi siya sanay sa babaeng hindi umaatras. "Umalis kayo," sabi ni Marina mababa ang boses o sisigaw ako sa buong palengke na kayo ang nagnakaw sa pondo ng bubong. Ang banta ay hindi suntok, ngunit mas mabigat iyon. May ilang tindero ang nagtaas ng ulo. May isang binata ang naglabas ng telepono kahit nakatago sa likod ng sako ng bigas. Si Berto na nagpupumigla sa ilalim ng trapal ay nagmura. Narinig ni Marina ang pangalang Donato sa pagitan ng mga sumpa at lalo niyang hinigpitan ang hawak. Hindi agad umatras ang mga tauhan. Sanay silang ang mga tao ay lumuluhod bago pa nila itaas ang kamay. Ngunit ang ulan ay lumalakas, ang mga saksi ay dumadami at ang lalaking kanilang binugbog ay buhay pa. Sa huli, si Berto ang unang tumayo punit ang manggas, namumula ang mukha sa kahihiyan. Itinuro niya si Marina na parang isusulat ang pangalan nito sa pader ng kulungan. Hindi pa tapos ito. Ang pwesto mo ang unang mawawala. Nang mawala ang mga lalaki sa likod ng hanay ng karne, saka lamang huminga ng malalim ang palengke. May batang umiyak. May matatandang nagdasal ng pabulong. Si Marina ay yumuko sa lalaking nailigtas niya at hinawakan ang baba nito upang makita ang sugat. "Buhay ka pa ba, kuya, o kailangan ko nang singilin ang libing mo sa kanila?" May bahid ng biro ang tinig niya, ngunit ang mga mata niya ay maingat naghahanap ng senyales ng balilagnat o kasinungalingan. "Buhay pa," sagot ni Adrian, mahina ngunit malinaw. "Salamat." Halos matawa siya sa kapayakan ng salita. Nakapagpapatayo siya ng tore na kapipirma ng kasunduang bilyon, ang halaga na kapagpapatawag ng mga abogadong kilala sa buong bansa, ngunit sa harap ng isang babae sa palengke iyon lamang ang kaya niyang sabihin. Napansin niya ang dugo sa buko ng daliri nito at ang pagod sa balikat na tila matagal nang nagdadala ng bigat na hindi dapat sa kanya. Dinala siya ni Marina sa likod ng sapa ng mga kahon sa maliit na puwestong may kurtinang plastik at amoy ng asin. Pinaupo niya ito sa bangkong kahoy, binuksan ang lumang lata ng gamot at nilinis ang sugat gamit ang pinakuluang tubig. Hindi malambing ang kilos niya, ngunit maingat. Sa bawat dampi ng bulak, hindi niya inaalis ang tingin sa mukha nito. Sanay siyang magbasa ng isda ng panahon at ng tao. Sa lalaking ito may hindi tugma. "Ano ang ginagawa mo sa lugar na ito?" tanong niya. "Hindi ka kargador. Hindi rin mamimili. Ang sapatos mo ay putik ngayon pero bago pa ang tahi. Ang kamay mo ay may kalyo sa panulat, hindi sa kahon." Napatingin si Adrian sa sarili niyang kamay. Akala niya ay kumpleto ang kanyang pagbabalat kayo, ngunit ang babae ay parang timbangan na hindi madadaya. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, may taong humusga sa kanya nang walang pakialam sa apelyido. "Naghahanap ako ng trabaho," sagot niya, pinili ang kasinungalingang pinakamalapit sa plano. "Adi ang pangalan ko." Bahagyang kumunot ang noo ni Marina. Hindi niya gusto ang sagot, ngunit hindi niya muna ito tinulak. Sa palengke, ang mga taong takas sa gutom, utang o alaala ay may karapatang magtago ng kalahating pangalan. Gayunpaman, napansin niya ang paraan ng pagbigkas nito, tuwid at sanay magpautos sa silid na may malamig na hangin. Sa opisina, sa ikalawang palapag, nakatayo si Donato Salcedo sa harap ng bintanang malabo ang salamin. Malapad ang tiyan, makintab ang sapatos at may singsing na ginto sa bawat kamay na tila ba ang kapangyarihan ay kailangang ipakita sa daliri. Narinig na niya ang nangyari bago pa man makapagpalit ng tuyong damit si Berto. Habang umiinom siya ng kape, hindi galit ang unang sumilay sa mukha niya, kundi pagkatuwa ng taong nakakita ng bagong laruan. Isang tindera ang nagpahiya sa 3 tao, sabi ni Donato sa kanyang kanang kamay na si Mauro. At ang lalaking binugbog nila ay nakaligtas. Yumuko si Mauro, alam na ang katahimikan ng ligtas na sagot kapag naghahanap ang amo ng masisisi. Sa isip ni Donato, ang usapin ay hindi na tungkol sa renta o nakaw na timbang. Tungkol na ito sa dangal na nasugatan. Sa mga taong katulad niya, ang dangal ay mas mahal kaysa buhay ng mahihirap. Samantala, sa pwesto ni Marina, nagsimulang bumalik ang ingay ng palengke. Muling tumunog ang mga kutsilyo sa tabla, muling sumigaw ang mga mamimili sa tawaran, ngunit may ibang bigat ang hangin. Ang mga matang nakatingin kay Marina ay may halong pasasalamat at takot.
Alam nilang tama ang ginawa niya. Alam din nilang ang tama ay madalas may katumbas na parusa. Si Aling Rosa ang nagtitinda ng gulay sa tabi ay lumapit at marahang hinawakan ang kanyang siko. Anak, mabuti ang puso mo pero hindi puso ang pambayad sa renta, bulong ni Aling Rosa. Tumingin si Marina sa lumang resibo na nakasabit sa pako, may pulang marka ng pagkakautang. Iniisip niya si Lito ang gamot nitong bayarin sa klinika at ang libing ng ama na hindi pa ganap na nababayaran. Ngunit nang bumaling siya kay Adrian na tahimik na sinusuri ang paligid na parang nagtatala ng bawat bitak, alam niyang hindi niya pagsisisihan ang pagliligtas. Kung iiwan ko siya roon, sabi ni Marina, ano ang ipinagkaiba ko sa kanila? Walang nakasagot. Maging si Adrian ay hindi agad nakapagsalita. Sa kanyang mundo, ang tanong ay laging magkano, gaano katagal at sino ang mananalo. Sa bibig ni Marina ang tanong ay naging mas simple at mas mabigat. Ano ang magiging mukha mo kapag pinili mong manahimik? Sa sandaling iyon, naramdaman niyang ang ulat na hinahanap niya ay nakaupo sa harap niya, buhay at galit. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok si Lito, hawak ang isang basang tuwalya. 16 na taon siya, payat, may mata ng batang napilitang tumanda ng maaga. Ate, narinig ko ang sinabi ni Berto, pabulong niyang sabi. Baka bumalik sila mamaya. Ngumiti si Marina ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Pinisil niya ang balikat ng kapatid. Babalik sila dahil duwag sila. Pero hindi ibig sabihin noon na mananalo sila. Uuwi ka muna pagkatapos ng tanghalian. Tinagmasdan ni Adrian ang magkapatid. Sa kanyang dibdib sumiksik ang isang pakiramdam na hindi niya kayang pangalanan. Hinangaan niya ang galing ni Marina sa pagharap sa panganib, ngunit higit niyang ikinabigla ang lambot na itinago nito sa likod ng talim. Sa loob ng maraming taon, ang mga babaeng lumalapit sa kanya ay nakikita ang trono, hindi ang tao. Si Marina ay hindi pa nga alam kung sino siya, ngunit nailigtas niya ang buhay niya nang walang hinihinging kapalit. Nang sumapit ang tanghali, dumating ang isang inspektor ng palengke na malinaw na tauhan ni Donato. Bitbit nito ang kuwaderno ng multa at ang ngiting parang kutsilyong kinakalawang. Marina de la Cruz, may reklamo sa kalinisan ng pwesto mo anito. May dugo sa daanan at kalat na yelo. Maaari kang patawan ng suspensyon. Nagtaasan ng bulungan. Si Marina ay dahan-dahang tumayo, pinunasan ng kamay sa tapis at tumingin sa lalaki ng diretsyo. May dugo dahil may binugbog ang mga tauhan ng amo mo, sagot niya. May kalat na yelo dahil ipinagtanggol ko ang buhay ng tao. Isulat mo rin iyan sa kuwaderno mo kung marunong ka magsulat ng totoo. Namula ang inspektor. Si Adrian ay napahawak sa gilid ng bangko upang pigilan ang sariling makialam. Sa ilalim ng kanyang basang bag naroon ang kamera at kahit basag ang lente, alam niyang maaaring may natira pang ebidensiya. Ang inspektor ay nagbanta ng mas mataas na multa, ngunit bago siya makapirma, isang grupo ng mamimili ang nagtipon sa harap ng pwesto. Isang ina ang nagsabing si Marina ang pinakamalinis magtinda sa hanay. Isang matandang lalaki ang nagpatunay na nakita niya ang pananakit. Hindi malakas ang kanilang boses, ngunit marami sila. Umalis ang inspektor na may pangakong babalik at sa likod ng kanyang pagtalikod ay naramdaman ni Marina ang unang maliit na bitak sa pader ng takot. Sa opisina ibinalibag ni Donato ang tasa sa sahig nang marinig ang ulat. Hindi siya natatakot sa isang tindera, sabi niya sa sarili, ngunit ang takot na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magkaroon ng lamat dahil sa ginawa nito. Ang mas ikinainis niya ay ang di kilalang lalaking nakaligtas. Sino ang taong iyon? Bakit siya nagmamasid? Bakit kahit binugbog na ay nagawang kunin ang sirang kamera? Inutusan niya si Mauro na alamin ang lahat bago lumubog ang araw. Habang lumalalim ang hapon, tumigil ang ulan at pumasok ang maputlang sikat sa pagitan ng bubong na kinakalawang. Si Adrian ay tumulong magbuhat ng kahon kahit halata sa kilos niyang hindi siya sanay. Tumawa si Lito at maging si Marina ay napangiti ng muntik na niyang mabitiwan ang isang timba ng puset. Sa sandaling iyon, naging ordinaryo ang mundo. Isang babae, isang lalaki, ilang isda, at isang kapatid na nagtatangkang humanap ng tawanan sa gitna ng panganib. Hindi ka talaga kargador, sabi ni Marina habang inaayos ang tali ng kahon. Pero marunong kang makinig. Bihira iyon. Si Adrian ay napatingin sa kanya.
At sa gitna ng amoy ng dagat at usok ng kalan, biglang nawala sa isip niya ang lahat ng pulong na dapat niyang daluhan. Baka pwede akong matuto, sagot niya. Hindi iyon kasinungalingan. Sa unang araw niya bilang adi, natutunan niyang ang tapang ay maaaring nakatayo sa likod ng sapa ng bangus. Sa malayo, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanto ng palengke. Hindi ito napansin ng karamihan, ngunit nakita ito ni Adrian sa refleksiyon ng basang timbangan. Bumaba mula roon si Mauro, nakaputing barong at may matang walang init. Hindi siya lumapit. Tumingin lamang siya sa pwesto ni Marina, sa kapatid nito at sa lalaking nagkukunwaring hamak. Naramdaman ni Adrian ang dating lamig ng mga silid na puno ng negosasyon sapagkat may larong nagsisimula. Gusto niyang tawagan ang kanyang punong abogado, ipasara ang opisina ni Donato at ipadala ang buong puwersa ng Villaflor Holdings sa loob ng 1 oras. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang kapangyarihang biglaang ibinagsak ay maaaring makadurog pati sa mga taong nais niyang iligtas. Kailangan niya ng ebidensiya, pangalan, koneksyon, at higit sa lahat kailangan niyang maunawaan kung bakit ang mga taong ito ay piniling manahimik. Tumingin siya kay Marina at alam niyang doon magsisimula ang sagot. Nang magtakip na si Marina ng paninda, lumapit si Adrian upang magpaalam. "Utang ko sa iyo ang buhay ko," sabi niya. Inangat niya ang kilay-wari, ay hindi sanay tumanggap ng pasasalamat na parang mahalagang bagay. "Bayaran mo sa pamamagitan ng hindi na pagpapahuli sa mga loko." Napangiti siya, ngunit bago pa siya makasagot, may dumaan na batang nag-abot kay Marina ng sobre. Walang pangalan ng sobre, ngunit may pulang marka na kilala ng lahat sa palengke. Binuksan ni Marina ang papel. Maikli ang nakasulat, ngunit sapat upang magbago ang kulay ng mukha ni Lito. "Bukas ng madaling araw mawawala ang pwesto mo kung hindi ka luluhod. Walang lagda sapagkat hindi kailangan. Ang buong palengke ay alam kung kaninong boses ang kayang magsulat ng walang pangalan." Si Marina ay tahimik na pinunit ang papel sa dalawa, ngunit nakita ni Adrian ang pagkirot sa mata niya nang bumaling siya sa kapatid. "Umuwi na tayo," sabi niya kay Lito saka hinarap si Adrian. "Adi, kahit sino ka pa, huwag ka nang bumalik dito bukas." Ang utos ay matigas, ngunit narinig ni Adrian ang takot na nakatago sa ilalim. Hindi takot para sa sarili. Takot para sa batang kapatid, para sa mga kapitbahay, para sa mga taong maaaring madamay kapag lumaki ang apoy. Tumango siya tulad ng taong susunod, habang sa isip niya ay ginagawa na ang unang hakbang ng digmaan. Nang tumalikod si Marina, hinawakan ni Adrian ang basag na kamera sa loob ng bag. Sa munting ilaw ng natitirang araw, nakita niya ang memorya na hindi nabasa ng ulan. Maaaring naroon ang mukha ng mga naningil ang timbang, na dinaya ang unang hibla ng kasinungalingang matagal nang bumabalot sa palengke. Ngunit higit sa lahat, dala niya ang larawan ng isang babaeng may hawak na kutsilyo nakatayo sa pagitan ng kawalan at buhay ng isang estranghero. Sa gabing iyon, sa loob ng inuupahang silid na malapit sa daungan, tinanggal ni Adrian ang peking bigote at tiningnan ang sariling mukha sa basag na salamin. Hindi na siya mukhang hamak, ngunit hindi rin siya sigurado kung gusto pa niyang maging hari sa tore. Sa kabilang dako ng lungsod, si Marina ay naglatag ng kumot para kay Lito, hinasa ang kutsilyo at nagdasal ng walang luha. Pareho nilang alam na ang umagang darating ay hindi na magiging karaniwan. Madaling araw pa lamang ay gising na ang palengke, ngunit hindi iyon ang dating ingay na pamilyar kay Marina. May kaba sa bawat pagbukas ng kahon, sa bawat kalansing ng timbangan, sa bawat yabag ng mga taong tumitingin muna sa opisina ni Donato bago maglabas ng paninda. Dinala niya si Lito sa likod ng puwesto, pinaupo sa lumang bangkito, at inilagay sa tabi nito ang gamot at isang maliit na bote ng tubig. Hindi niya sinabi sa kapatid na hindi siya nakatulog. Hindi rin niya sinabi na bawat pagdaan ng motorsiklo sa labas ng inuupahang silid nila ay akala niya paghinto na ng mga tauhan ni Donato. Sa halip, inayos niya ang isda sa yelo, hinugasan ng tabla at ngumiti sa unang mamimili na parang walang papel na nagbanta sa buhay nilang magkapatid. Sa loob niya may apoy na ayaw mamatay, ngunit natutuhan niyang takpan iyon ng katahimikan. Dumating si Adrian bago pa sumikat. Nang buo ang araw, suot pa rin ang lumang kamiseta at bitbit ang sako na wari ay gamit ng taong naghahanap ng kahit anong trabaho. Nakita siya ni Marina mula sa gilid ng mata at agad sumikip ang dibdib niya sa galit na hindi niya lubos maunawaan.
Sinabihan niya itong huwag bumalik ngunit narito ito naglalakad sa gitna ng panganib na hindi niya alam kung tunay nitong nauunawaan. Sabi ko, huwag ka nang bumalik. Wika niya, hindi iniaangat ang tingin mula sa bangus na nililinis. Tumigil si Adrian sa harap ng pwesto, sapat ang layo upang hindi siya mukhang nagmamakaawa, sapat ang lapit upang marinig lamang niya. Narinig ko. Hindi ko lang sinabing susunod ako. May bigat ang sagot na iyon, hindi bastos, ngunit matatag. At lalo siyang nainis dahil bihira siyang makakita ng lalaking hindi kailangang sumigaw upang maging determinado. Pinagmasdan siya ni Lito na may halong paghanga at pagdududa. Ate, baka kailangan natin ng dagdag na kamay. Mahinang sabi nito sabay ubo na agad tinakpan ng panyo. Ang tunog ng ubo ay tila pako sa puso ni Marina. Alam niyang mahina na naman ang kapatid, alam din niyang hindi niya kayang mag-isa kung magpapadala si Donato ng multa, utos o sindak. Ngunit ang pagtanggap kay Adi ay parang pagbubukas ng pinto sa lihim na hindi niya mapangalanan. Kung gusto mong tumulong, sabi niya kay Adrian, magbuhat ka ng yelo at huwag kang magsasalita kapag may dumating na tauhan ni Donato. Tumango siya. Sa isip ni Adrian ang utos ay simple ngunit mahalaga. Ang isang punong tagapagpaganap na sanay magpasunod sa daan-daang tao ay biglang natutong sumunod sa isang tindera at kakaiba ang payapang dulot niyon sa kanya. Sa bawat kahong binubuhat niya mas lumilinaw ang larawang hindi kayang ipakita ng ulat. Sa kabilang dulo ng palengke naglalakad si Donato na parang hari sa kaharian ng kalawang. Yumuyuko ang mga tindero hindi dahil sa paggalang kundi dahil sa pagod na takot. Kasunod niya si Mauro, may dalang talaan ng mga pangalang may utang huling bayad at kakayahang sirain. Nang dumaan sila sa harap ni Marina, hindi huminto si Donato. Ngumiti lamang siya mabagal at malamig habang ang tingin ay dumampi kay Adrian na parang kutsilyong sumusukat ng karne. Magandang umaga mo, Marina, sabi ni Donato. Masaya akong makita na bukas pa rin ang pwesto mo. Akala ko baka marunong kang matuto sa babala. Hindi sumagot agad si Marina. Tinapos niya ang pagbalot ng isda para sa matandang mamimili, ibinalik ang sukli, saka lamang hinarap ang lalaki. Marunong akong matuto. Kaya nga natutuhan kong kapag ikaw ang nagbabala, ibig sabihin may itinatago kang takot. May mahinang hiyaw mula sa mga nakarinig. Ang ngiti ni Donato ay nanatili, ngunit kumislap ang galit sa mata niya. Si Adrian na kunwari ay nagtatali ng sako ay naitala sa isip ang reaksyon. Hindi ito simpleng tagapangasiwa ng palengke. Ito ay taong sanay na walang humahamon. At ang ganoong uri ng tao ay karaniwang may mas malaking kamay na humahawak sa likod. Kailangan niyang malaman kung sino ang nagbibigay kay Donato ng lakas ng loob. Pagkaalis ni Donato, lumapit si Aling Rosa at halos walang tinig na bumulong. Anak, may pulong daw mamayang gabi sa lumang bodega. Iyong mga ayaw pumirma sa bagong kasunduan pinapupunta. Napahinto ang kamay ni Marina. Ang bagong kasunduan ay matagal nang kumakalat na parang sakit. Kapag pinirmahan, mawawala ang karapatan ng mga tinderong manatili sa pwesto kapag binenta ang lupa. Kapag hindi pinirmahan, mawawala ang pwesto sa ibang paraan. Narinig ni Adrian ang lahat kahit abala siya sa pagbubuhat. Ang mga salitang bagong kasunduan ay tumugma sa mga dokumentong nakita niya sa tanggapan ng Villaflor Holdings bago siya nagkunwari. May isang pangkat na matagal nang nag-aalok na bilhin ang lumang palengke gamit ang dahilan na delikado na ang gusali. Ngunit kung totoo ang naririnig niya, ang pagkasira ng palengke ay hindi aksidente. Ito ay estratehiya upang pilitin ang mahihirap na kusang umalis. Tanghali nang samahan niya si Lito sa klinika sa gilid ng daungan. Nagpanggap si Adrian na kargador na ipinadala ni Marina upang magbantay, ngunit sa bawat hakbang ay nakikita niya ang manipis na taling humahawak sa buhay ng batang iyon. Kulang ang gamot, luma ang reseta, at ang doktor ay mabait ngunit pagod na sa pasyenteng hindi kayang bayaran ang lahat. Si Lito ay nakangiti pa rin, tulad ng taong ayaw maging dagdag na pasanin. Hindi mo kailangang maawa sa amin, biglang sabi ni Lito habang naghihintay sila sa labas ng klinika. Napatingin si Adrian sa kanya. Hindi ako naaawa. Tumawa ng mahina ang bata. Lahat ng tumitingin sa ate ko ay naaawa muna, saka natatakot. Ikaw parang nagbibilang ka ng sugat ng buong palengke. Natigilan si Adrian.
Ang batang may mahinang puso ay may matang matalas at sa ilang salita ay halos nabuksan nito ang lihim na pilit niyang tinatakpan. Mahusay lang akong makinig, sagot ni Adrian. Hindi na nagsalita si Lito ngunit hindi nawala ang pagdududa sa mukha nito. Nang bumalik sila nakita ni Adrian si Marina na nakikipagtalo sa isang lalaking nagpipilit gumamit ng sirang timbangan. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi rin siya nagmakaawa. Itinapat lamang niya ang sariling timbangang matagal nang kinukumpuni at ipinakita ang daya. Ang lalaking mapang-abuso ay napahiya sa harap ng mga mamimili. Sa sandaling iyon, nakita ni Adrian ang isa pang mukha ni Marina. Hindi lamang siya matapang kapag may pamalo at dugo. Matapang din siya sa maliliit na sandaling madalas palampasin ng iba. Kapag dinadaya ang matandang bumibili ng kalahating kilo, pumapasok siya. Kapag kinukuha ng tagasingil ang barya ng batang naglalako ng tahong, nagsasalita siya. Ang kanyang katarungan ay hindi palamuti sa malaking talumpati. Ito ay gawain sa bawat oras kahit walang nanonood. Gabi na nang kumalat ang dilim sa bubong ng palengke at nagsimulang magsara ang mga pwesto. Ngunit hindi umuwi ang mga tinawag sa lumang bodega. Isa-isa silang naglakad na tila papunta sa libing, dala ang takot, utang at lihim na pag-asang baka may matitira pang awa sa mga taong walang awa. Si Marina ay sumama kahit sinabi ni Aling Rosa na wag. Si Adrian ay sumunod sa likod sa patang layo upang hindi niya ito mapansin agad. Sa loob ng bodega, mabaho ang hangin sa lumang kahoy langis at nabubulok na yelo. Nasa harap si Donato, katabi ang dalawang lalaking nakapolo at may dokumentong makapal. Hindi sila mukhang tagapalengke. Mukha silang galing sa silid na may malamig na ilaw at malambot na upuan. Ipinakilala sila bilang kinatawan ng isang pangkat na tutulong daw sa pagsasaayos ng lugar. Ngunit ang bawat pangungusap nila ay may nakatagong pako sa pagitan ng matatamis na salita. Ang palengke ay delikado na, sabi ng isa. Kung ayaw ninyong makulong sa gusaling, guguho, pumirma kayo upang mapabilis ang paglipat. Nagbulungan ang mga tao. Tumaas ang kamay ni Marina. Kung delikado na, bakit ilang taon nang kinukuha ang bayad para sa pagkukumpuni pero walang inaayos? Bumagsak ang katahimikan. Ang lalaki ay napatingin kay Donato at sa maliit na sandaling iyon nakita ni Adrian ang ugnayan ng kasinungalingan. Tinangka ni Donato na pagtawanan ang tanong. Marina, hindi mo naiintindihan ang mga bagay na pangnegosyo. Umangat ang baba niya. Naiintindihan ko ang butas sa bubong, ang sirang ilaw, ang batang nadulas sa kanal at ang resibong may bayad na hindi napupunta sa pagkukumpuni. Kung negosyo ang tawag mo roon, baka pagnanakaw ang ibang pangalan yan. May ilang tindero ang hindi napigilang pumalakpak ng mahina, ngunit agad ding tumigil nang tingnan sila ni Mauro. Si Adrian ay nakatayo sa anino ng pinto, ramdam ang pagpintig ng galit sa sentido. Sa likod ng kanyang isip naglalaban ang dalawang lalaki sa loob niya. Ang isa ay si Adrian Villaflor, kayang tumawag ng mga mamamahayag at abogada. Ang isa ay si Adi, lalaking nangakong makikinig muna. Pinili niyang manatili sa anino, ngunit inilabas niya ang maliit na tagapag-record na itinago sa loob ng sako at sinimulang kunin ang bawat salita. Matapos ang pulong, hinabol ni Marina ang isa sa mga lalaking may dokumento. Sino ang tunay na bibili sa palengke, tanong niya. Umirap ito. Hindi mo na problema iyon kapag wala ka ng pwesto. Bago siya makalayo, may nahulog mula sa lagayan ng papeles nito, isang pahinang may tatak ng sangguniang lungsod at pirma ng opisyal na matagal nang sinasabing kakampi ni Donato. Dinampot iyon ni Marina, ngunit maagap na hinablot ni Mauro ang papel mula sa kamay niya. Mahilig kang kumuha ng hindi sayo, bulong ni Mauro, napakalapit sa mukha niya. Hindi umatras si Marina. Kayo ang eksperto roon. Akmang hahawakan siya nito sa braso nang sumulpot si Adrian sa tabi niya. Wala siyang pamalo, wala ring sigaw. Tumayo lamang siya ng tuwid at sa hindi maipaliwanag na dahilan na paatras ng bahagya si Mauro. May awtoridad sa katahimikan ni Adrian na hindi bagay sa damit niyang basahan at napansin iyon ni Marina. Pag-uwi nila sa hanay ng mga selyadong pwesto, hinarap siya ni Marina. Sino ka ba talaga? Hindi iyon tanong na madaling lusutan. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa pagitan nila, dala ang amoy ng dagat at usok. Nais ni Adrian na sabihin ang totoo, ngunit nakita niya sa mata nito ang babaeng walang panahong maglaro sa tiwala. Kapag nagsinungaling siya,
Baka tuluyang masira ang tulay. Kapag umamin siya, baka mamatay ang buong investigasyon. Adi sabi niya mabagal. Isang taong may dahilan para malaman ang ginagawa ni Donato. Napasinghap si Marina hindi dahil nasiyahan siya, kundi dahil ang sagot ay mas malabo kaysa katahimikan. Ang mga taong may dahilan ay madalas may sariling pakinabang. Tumango si Adrian. Tama ka. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili at iyon ang lalong gumulo sa kanya. Sanay siyang makipagtalo sa sinungaling. Mas mahirap harapin ang lalaking tila may tinatago ngunit hindi umaastang inosente. Kinabukasan kumalat ang balitang tataas ang renta ng lahat ng hindi pumirma sa kasunduan. May ilang umiyak, may ilan namang tahimik na pumirma. Nanginginig ang kamay habang ibinibigay ang natitirang dangal para lamang manatili kahit isang linggo pa. Si Marina ay naglibot sa mga pwesto hindi upang mangaral kundi upang ipaliwanag na kapag paisa-isa silang luluhod walang matitirang tatayo. Hindi lahat nakinig. Ang takot ay may sariling wika at matagal na nila itong ginagamit. Pinanood ni Adrian ang lahat habang nagkukunwaring nag-aayos ng sirang kahon. Sa kanyang bulsa, lihim na nag-vibrate ang telepono mensahe mula sa katiwala niyang si Celeste. Nahanap na raw nito ang pangalang nakakabit sa papeles ni Donato, isang kumpanyang walang mukha ngunit may parehong tirahan sa isa sa mga dating proyekto ng sangguniang lungsod. Hindi pa sapat ang ebidensiya ngunit sapat na upang malaman niyang ang bulok na bubong ay bahagi lamang ng mas malaking bitag. Kinagabihan umalis siya sa palengke at nagtungo sa inuupahang silid malapit sa daungan. Doon niya binuksan ang natuyong memorya mula sa basag na kamera. Nanginginig ang larawan, putol ang tunog ngunit malinaw ang ilang mukha. Si Berto na tumatanggap ng sobre. Si Mauro na nag-uutos sa tagasingil. Isang opisyal na nakangiti habang sinusukat ang lupa ng palengke na parang bangkay na paghahatian. Huminga ng malalim si Adrian sapagkat ito ang simula hindi katapusan. Tinawagan niya si Celeste gamit ang lumang teleponong hindi nakapangalan sa kanya. Kailangan ko ang tala ng lahat ng bayad sa pagkukumpuni nitong 5 taon, sabi niya. Huwag mong idaan sa karaniwang tanggapan. May taong maaaring nagbabantay. Sa kabilang linya tahimik sandali ang babae bago sumagot. Ginoo, delikado na ito. Kung tama ang hinala nating hindi lang tagapangasiwa ng palengke ang kalaban. Napatingin si Adrian sa labas kung saan kumikislap ang ilaw ng pantalan. Alam ko wika niya. Kaya kailangan nating maging mas maingat. Nang ibaba niya ang tawag hindi ulat o kita ang unang pumasok sa isip niya kundi si Marina ang paraan ng pagtindig nito sa bodega at ang galit na pinipigil upang hindi masunog ang sarili. Sanay siyang magplano gamit ang mapa at numero. Ngayon ang pinakamahalagang bahagi ng plano ay isang babaeng hindi niya kayang utusan bilhin o lokohin nang hindi nasasaktan. Sa sumunod na araw mas naging mabigat ang presensya ng mga tauhan ni Donato. Bawat kilo ng isda ay sinisilip, bawat mamimiling humihinto sa pwesto ni Marina ay tinatakot ng bulong tungkol sa maruming paninda. May 2 lalaking dumaan at sinadya ang kahon ng galunggong tumilapo ng ilan sa sahig. Bago pa makagalaw si Adrian, yumuko si Marina. Pinulot ang isda at tiningnan ang mga lalaki na parang tinatandaan ang hugis ng kanilang kaluluwa. Hindi kayo lalaki kapag paninda ang kaya ninyong saktan, sabi niya. Natawa ang isa ngunit may pag-aalinlangan sa mata. Napansin iyon ni Adrian. Si Marina ay hindi lamang lumalaban sa lakas. Ginagawa niyang maliit ang mga umaasa sa sindak, ipinapakita sa kanila ang sariling kapangitan. Sa mga ganitong sandali hindi niya maiwasang humanga. Ang paghanga ay dahan-dahang nagiging mas personal, mas mapanganib at mas mahirap itago kaysa tunay niyang pangalan. Pagkatapos ng tanghali nagpunta sila sa bubong kasama si Mang Temyo, ang matandang tagapag-ayos na lihim na kaibigan ng ama ni Marina. Doon nakita ni Adrian ang kinakalawang na suporta ang mga pako na sinadyang tanggalin at ang mga patse na pangkunwari lamang. May nagbabayad para hindi ito maayos, bulong ng matanda. Kapag gumuho ito, sasabihin nilang kasalanan ng panahon. Pero hindi panahon ang kumakain sa bakal. Tao. Nanlamig ang mga kamay ni Marina. Sa taas ng bubong habang hinihipan sila ng hangin mula sa dagat, sandaling nagkalapit sina Marina at Adrian. Nadulas ang paa niya sa basang yero at nahawakan siya nito sa baywang bago siya mahulog. Mabilis ang pangyayari, ngunit tila tumigil ang buong Maynila sa pagitan ng kanilang hininga.
Tumingin siya sa mga mata nito at nakita ang pag-aalala na hindi praktisado. Agad siyang kumawala, piniling magalit kaysa umamin na natakot siya at napalakas ang kapit niya. "Huwag mo kong saluhin na parang mahina ako," sabi niya. "Hindi kita sinalo dahil mahina ka," sagot ni Adrian. "Sinalo kita dahil mahalaga ka." Bumigat ang katahimikan. Si Mang Temyo ay nagkunwaring abala sa yero, ngunit halos marinig ang pigil nitong ngiti. Si Marina ay tumalikod, mainit ang pisngi sa hiya at inis. Sa loob niya may pader na bitak na rin at kinainisan niya si Adi dahil hindi niya alam kung paano iyon ayusin. Pagsapit ng hapon, dumating ang isang mensahero mula sa opisina ni Donato. May dalang bagong resibo ng renta at multa halos doble ng karaniwang singil. Hindi umiyak si Marina. Hindi rin siya sumigaw. Kinuha niya ang papel, itinupi ng maayos at isinilid sa bulsa na parang ebidensiyang dadalhin sa hukuman. Si Lito ay napaupo, hawak ang dibdib. Lumapit agad si Adrian, ngunit naunahan siya ni Marina na ipainom ang gamot sa kapatid. Sa sandaling iyon, nakalaylay ang manggas ni Adrian at lumitaw ang relo sa pulso niya, makinis, mabigat, at hindi bagay sa lalaking nagsasabing walang trabaho. Nahuli iyon ng mata ni Marina. Hindi niya kailangang malaman ng tatak upang maramdaman ang halaga. Ang mundo niya ay sanay kumilala ng peking pilak at tunay na ginto. Sapagkat madalas ang pagkakaiba niyon ang humahati sa mga taong pinaniniwalaan at mga taong dapat pag-ingatan. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi inaalis ang tingin sa relo. "Saan mo nakuha iyan, Adi?" Napahinto si Adrian. Isang segundo lamang, ngunit sapat na iyon upang malaman niyang may kasinungalingang nahuli sa pagitan nila. Maaring niyang sabihing mana iyon, maaring sabihing natagpuan, maaring sabihing ninakaw ng buhay sa kanya ang lahat maliban doon. Ngunit sa mukha ni Marina, nakita niyang ang kahit anong kasinungalingan ay magiging insulto, hindi proteksyon. "Hindi ko maipaliwanag ngayon," sagot niya. Ang mga salitang iyon ang pinakamasamang mapipili at pareho nilang alam. Napangiti si Marina, ngunit walang init ang ngiting iyon. Siyempre, ang mga taong may mamahaling relo ay laging may dahilan kung bakit hindi nila maipaliwanag ang oras. Kinuha niya ang kahon ng gamot ni Lito, isinara ang tabing ng pwesto at iniwan si Adrian sa gitna ng palengke, hawak ang lihim na biglang naging mas mabigat kaysa ebidensiya. Sa opisina sa itaas, pinagmamasdan ni Donato ang lahat mula sa bintana. Nakita niya ang tingin ni Marina sa pulso ni Adrian, nakita niya ang paglamig ng mukha nito at natutong ngumiti muli. Hindi pa niya alam kung sino ang lalaking iyon, ngunit alam niyang may puwang ng mabubuksan. Kung hindi niya kayang baliin si Marina sa harap ng lahat, maaari niyang sirain ang tiwala nito sa iisang taong nagsisimulang tumayo sa tabi niya. Bago sumikat ang araw, na amoy ni Marina ang kasiraan bago pa niya makita. Hindi iyon karaniwang amoy ng palengke, hindi alat, hindi yelo, hindi dugo ng sariwang isda. May matapang na asim na parang basurang binabad sa init, nakatago sa ilalim ng bukas na takip ng kanyang kahon. Nang ihawi niya ang tela, tumambad ang bangus na may madulas na itim na mantsa at ang yelong dapat malinaw ay kulay abo na parang tubig na galing sa kanal. Sandaling tumigil ang buong katawan niya. Ang isip niya ay mabilis na nagbilang ng puhunan, utang, mamimili, gamot ni Lito at renta na kailangang bayaran bago magtakip silim. Pagkatapos tumingin siya sa padlock ng munting lagayan sa likod ng pwesto. May gasgas ang bakal bago ang putol sa gilid. At ang tali ng tolda ay binaliktad ng kamay na marunong mag-iwan ng bakas na magmumukhang kapabayaan. Hindi aksidente ito. Parusa ito. "Marina, anong amoy na iyan?" Sigaw ng isang babaeng mamimili, sabay takip sa ilong ng bata nitong kasama. Bago pa makasagot si Marina, dumating ang dalawang inspektor na tila matagal nang naghihintay sa sulok. Bitbit nila ang kuwaderno selyo at galit na peke ang kinang. Sa likod nila nakatayo si Mauro, nakahalukip-kip, walang salita, ngunit sapat ang kanyang presensya upang maintindihan ng lahat kung kanino galing ang umagang iyon. "Marina de la Cruz," sabi ng unang inspektor, malakas ang boses upang marinig ng buong hanay. "May ulat na nagtitinda ka ng kontaminadong isda. Para sa kaligtasan ng publiko, isasara muna ang pwesto mo." Nag-init ang mga tenga ni Marina, ngunit hindi niya hinayaang gumalaw ang mukha. Alam niyang kapag sumabog siya, sasabihin nilang guilty siya. Kapag umiyak siya, sasabihin nilang mahina siya. Kaya tumayo siya ng tuwid kahit nanginginig ang ilalim ng kanyang paa.
Sino ang nagulat, tanong niya. At bakit narito na kayo bago pa ako makapagbukas ng paninda? Nagkatinginan ang dalawang inspektor. Isang maliit na pagkakamali iyon ngunit sapat para sa isang taong sanay magbasa ng takot. Umungol si Mauro mula sa likod. Huwag kang maglaro sa batas, Marina. Mas mabuti pang aminin mo na nagtipid ka sa yelo at ipahamak ang mga tao. Sa bawat salita mas dumami ang mga nanonood. Lumapit si Adrian mula sa kabilang hanay, may hawak na kahong wala namang laman. Narinig niya ang usapan at agad nakita ang entabladong inihanda para kay Marina. Ang mga inspektor ay dumating na may nakasulat ng hatol. Ang amoy sa isda ay hindi pagkabulok mula sa init kundi sinadyang dumi marahil mula sa lumang kanal o kemikal na ginagamit sa paglilinis ng makina. Gusto niyang ilabas ang telepono at tawagin ang lungsod ngunit pinigilan siya ng bigat ng kanyang lihim. Nakita ni Marina ang paglapit niya at ang pansamantalang pag-urong ng tingin ni Mauro. Doon lalo sumama ang loob niya. Hindi niya alam kung kakampi ba si Adi o bagong uri lamang ng kapahamakan. Ang relo sa pulso nito ay patuloy na kumikislap sa alaala niya. Ang mga taong may ganoong lihim ay hindi basta nahuhulog sa palengke. Madalas silang nagmamay-ari ng mga bitag na ikinabubuwal ng mahihirap. Walang bibilhin dito ngayon, sabi ng isang matandang lalaki na dati ay suki ni Marina ngunit hindi makatingin sa mata niya. Pasensya na anak, may apo akong mahina ang tiyan. Ang salitang pasensya ay mas masakit kaysa mura. Isa-isa umatras ang mga mamimili. Ang ilang nakapila ay lumipat sa kabilang pwesto kahit alam nilang mas mahal at mas madumi roon. Sa palengke ang tsismis ay mas mabilis kaysa apoy at mas mahirap apulahin kaysa usok. Si Lito ay dumating na hingal hawak ang dibdib at nakasandal sa poste. Ate, may nagsabi sa labas na may lason daw ang paninda mo. Agad siyang sinalubong ni Marina, hinawakan sa balikat at pinaupo. Huwag kang makikinig sa kanila. Huminga ka ng dahan-dahan. Ngunit habang inaabot niya ang gamot, may batang lalaking hindi niya kilala ang dumaan at naghulog ng maliit na papel sa tabi ng paa ni Lito. Dinampot ni Adrian ang papel bago pa maabot ni Marina. May nakasulat sa magaspang na tinta. Kapag nagsalita pa ang ate mo, puso mo ang unang titigil. Nagsikip ang panga ni Adrian. Sa lahat ng maruruming taktika ang paghawak sa bata, ang pinakamababang anyo ng kapangyarihan. Ngunit bago pa niya maitago ang galit, inagaw ni Marina ang papel. Binasa niya ito at sa unang pagkakataon ng umagang iyon lumitaw ang takot sa kanyang mukha. Tinupi niya ang papel at isinilid sa bulsa. Uuwi ka ngayon din, utos niya kay Lito. Umiling ang bata, pilit na matapang. Hindi kita iiwan. Pinisil ni Marina ang pisngi nito, malambot ang kilos ngunit bakal ang boses. Iiwan mo ko para may dahilan akong manalo. Napayuko si Lito sapagkat alam niyang kapag ganoon magsalita ang ate niya, nasa gilid na ito ng pagkapunit. Sinamahan siya ni Aling Rosa palabas, umiiyak ng walang ingay. Nang malayo na si Lito, hinarap ni Marina ang inspektor. Kunin ninyo ang isda. Ipa-eksamin ninyo sa harap ng ibang tao. Ngumisi ang lalaki. Hindi ikaw ang mag-uutos sa proseso. Sumagot siya. Kaya pala, proseso ninyo laging patago. Ang ilan ay napangiti ngunit agad natakpan ng takot. Pinunit ng inspektor ang karatulang may pangalan ng puwesto niya at idinikit ang pansamantalang abiso ng pagsasara sa harap, parang bandilang nag-aanunsyo ng pagkatalo. Sa opisina sa itaas, narinig ni Donato ang balita at binuksan ang kurtina upang makita ang resulta. Magandang umaga para sa kanya. Ang mga tao ay bumubulong, ang mamimili ay lumalayo, at ang babaeng nanghiya sa kanya ay nakatayo sa gitna ng sariling pagkawasak. Ngunit hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagtayo ni Marina. Hindi ito yumuko, hindi rin ito nagmakaawa. Sa mga taong katulad ni Donato, ang hindi pagyuko ay mas malaking insulto kaysa sigaw. Pagkatapos maisara ang pwesto, nanatili si Marina sa likod at sinuri ang bawat kahon. May bakas ng itim na putik sa ilalim ng mesa, hindi galing sa kanilang kanal dahil ang kanal niya ay pula ang kalawang, hindi itim. May amoy langis din sa tali ng padlock. Kumuha siya ng tela, binalot ang kaunting mantsa at inilagay sa garapon na dating lalagyan ng asin. Si Adrian ay nakamasid, unti-unting nahuhubad ang pasensya. May kakilala akong maaaring magpa-eksamen niyan, sabi niya. Tumawa siya ng walang tuwa. Siyempre mayroon.
Siguro may kakilala ka rin sa langit, sa hukuman at sa bangko. Nasaktan siya ngunit tinanggap niya ang tama. Marina, hayaan mong tumulong ako. Humarap siya, nangingislap ang mata. Hindi ako takot sa tulong. Takot ako sa tulong na may presyo. Hanggang hindi mo sinasabi kung sino ka, wag mong hawakan ang laban ko. Walang nakapagsalita sa kanila ng ilang sandali. Nais ni Adrian na sabihin ang pangalan niya, ngunit ang bawat piraso ng ebidensiyang hawak niya ay hindi pa sapat. Kapag nalaman ni Donato kung sino siya, itatago nito ang papel, patatakasin ng mga kasabwat at gagamitin ng takot ng mga tao laban kay Marina. Kaya kinain niya ang katotohanan kahit lason sa dila. Hindi kita bibilhin, mahina niyang sabi. Hindi rin kita ibebenta, sagot niya. Hapon na nang umalis si Marina sa palengke, suot ang lumang jacket ng ama niya at dala ang garapon na may mantsa. Hindi siya umuwi. Sa halip nagtungo siya sa gilid ng daungan kung saan nagmumula ang mga truck ng yelo at isda bago buksan ang palengke. Sinundan siya ni Adrian mula sa malayo, alam na magagalit ito kapag nakita siya, ngunit mas hindi niya kayang hayaang mag-isa itong lumakad sa lugar na pinamumugaran ng mga taong kayang magpadala ng banta sa bata. Sa bodega ng yelo, kinausap ni Marina ang isang dating kakilala ng ama, si Mang Peryo, na may isang matang malabo at bibig na sanay magsinungaling para mabuhay. Una itong umiwas. Ngunit nang ipakita niya ang garapon at banggitin ang pangalan ni Lito, kumunot ang mukha nito. May truck kagabi, bulong ng matanda. Hindi sa inyong supplier. Walang plaka sa likod. Itim ang putik sa gulong, galing sa lumang pantalan sa dulo. May sakay, tanong ni Marina. Umiling si Mang Peryo, ngunit nanginginig ang kamay na humawak sa sigarilyo. Dalawang lalaki. Isa may peklat sa leeg. Huwag mo nang habulin, anak. Ang dulo ng pantalan ay hindi lugar para sa babaeng nag-iisa. Tumingin siya rito ng matagal. Ang palengke rin daw hindi lugar para sa babaeng lumalaban. Pero nandoon pa ako. Hindi sumagot ang matanda. Ang katapangan minsan ay nakakahawa, ngunit madalas ay nakakatakot panoorin. Nang lumayo si Marina, lumitaw si Adrian sa anino at nag-iwan ng pera sa mesa ni Mang Peryo. Hindi ito suhol kundi bayad sa impormasyong maaaring maglagay sa matanda sa panganib. Napatingin si Mang Peryo sa kanya. Hindi ka taga rito. Sumagot si Adrian. Hindi pa. Ang sagot ay dumulas mula sa bibig niya bago niya napag-isipan. Sa unang pagkakataon, hindi niya naisip ang palengke bilang ari-ari ang maaaring bilhin, kundi lugar na maaari niyang panagutan. Sumapit ang gabi sa lumang pantalan na parang kumot na basa at mabigat. Ang mga ilaw ay kaunti, ang hangin ay may amoy ng langis, kalawang at isdang matagal nang patay. Si Marina ay naglakad sa pagitan ng mga lalagyang bakal, hawak ang maliit na patalim sa loob ng bulsa. Hindi siya hangal. Alam niyang maaaring bitag ito. Ngunit kung hindi niya aalamin ang pinagmulan ng putik bukas, ay hindi lamang puwesto niya ang mawawala kundi pangalan niya. Sa likod niya, lihim na gumalaw si Adrian, masanay sa dilim kaysa sa pagbubuhat ng kahon. Noong kabataan niya, bago pa siya naging tagapagmana, pinilit siya ng ama niyang matutong magbasa ng panganib sa kalye at sa silid. Hindi niya ginamit ang kasanayang iyon sa maraming taon. Ngayon, habang iniiwasan ng basag na bote at maluwag na yero na alala ng katawan niya ang katahimikan ng hakbang, ang distansiya ng paghinga ang tamang sandali ng pag-atras. Narinig ni Marina ang boses sa loob ng lumang bodega. Siguraduhin ninyong bukas may makikitang daga sa natitirang kahon niya. Gusto ni boss na walang bibili sa kanya kahit kailan. Dumampi siya sa dingding, dahan-dahang sumilip sa siwang. Naroon si Berto, may peklat sa pisngi mula sa nangyaring trapal, kasama ang lalaking may peklat sa leeg. May mga timba sila ng itim na putik, ilang bote ng kemikal at sako ng basurang nakatali. Kumuha siya ng maliit na telepono at sinubukang kunan ng larawan. Ngunit may bakal na biglang gumulong sa ilalim ng kanyang sapatos. Umalingaw-ngaw ang tunog sa bodega. Tumigil ang mga lalaki. Hindi kumilos si Marina, ngunit huli na. May tao sa labas, sabi ng may peklat sa leeg. Tumakbo siya bago pa bumukas ang pinto, ngunit ang daan palabas ay makipot at madulas. Sa likod niya sumigaw si Berto, puno ng galit at tuwang matagal nang naghihintay. Nahawakan siya ng isa sa buhok, ngunit umikot siya at tinamaan nito ang mukha gamit ang siko. Nakawala siya, subalit may isa pang humarang sa unahan.
Hinugot niya ang patalim hindi para pumatay kundi upang gumawa ng espasyong makahinga. Lumapit kayo at may mawawala sa inyo, sabi niya. Tumawa si Berto. Yan ang gusto ko sa iyo, Marina. Kahit talo na, nagsasalita ka pa rin na parang may hukbo sa likod. Wala siyang hukbo ngunit hindi niya ipinaalam iyon sa mukha niya. Naisip niya si Lito ang papel na may banta ang mga mamimiling lumayo at ang mga taong masyadong takot upang tumestigo. Hindi siya maaaring mawala rito. Hindi maaaring bukas ay ikalat ni Donato na tumakas siya dahil guilty. Kaya nang sumugod ang lalaking may peklat hindi siya umatras. Tinaga niya ang tali ng nakasabit na lambat at bumagsak ito sa balikat ng lalaki. Sandaling nagulo ang dalawa ngunit mas marami sila kaysa sa kanyang hininga. May pamalo na tumama sa gilid niya. Napaluhod siya sumakit ang mundo sa isang puting kislap. Bago pa bumaba ang kasunod na hampas na matay ang ilaw sa bodega. Isang anino ang pumasok mula sa itaas na bintanang basag mabilis at walang ingay. May narinig na daing pagkatapos ay pagbagsak ng katawan sa kahoy. Si Marina ay napatingin puso niya ay tumigil sa pagitan ng takot at pagkilala. Yuko bulong ni Adrian mula sa dilim. Sumunod siya bago pa niya maisip na nagalit siya rito kanina. Dumaan ang bakal sa ibabaw ng ulo niya at sinalubong iyon ni Adrian gamit ang tabla. Mabilis ang kilos niya hindi tulad ng lalaking hirap magbuhat ng yelo. Tinamaan niya ang pulso ni Berto, sinipa ang tuhod ng isa, at hinila si Marina palayo sa nakabukas na timba ng kemikal. Walang yabang sa bawat galaw, puro kalkuladong pangangailangan. Sinundan mo ko singhal ni Marina habang humihingal. Iniligtas kita, sagot niya. Hindi iyan ang tanong. May kakaibang ngiti na sumagi sa labi niya kahit may dugo sa kilay. Alam ko, ngunit walang oras para sa galit. Si Berto ay bumangon hawak ang kutsilyo at sumugod kay Adrian. Sa halip na umatras sinalubong ito ni Marina mula sa gilid at ibinato ang asin sa mata nito. Sumigaw si Berto bumagsak sa sako. Kinuha ni Adrian ang telepono ni Marina mula sa sahig at isiniksik sa kamay niya. Kunan mo ang timba ang bote lahat. Habang ginagawa niya iyon, pinigilan ni Adrian ang may peklat sa leeg na muling makalapit. Nakita ni Marina ang paraan ng pagkilos nito sa gilid ng sirang ilaw at doon lumakas ang hinala niya. Walang mahirap na naghahanap ng trabaho ang gumagalaw na parang sinanay laban sa mga taong may sandata. Walang ordinaryong adi ang ganoon. May biglang dumating na motorsiklo sa labas. Marami pa sila. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Marina at hinila siya papunta sa likod na pinto. Tumakbo sila sa makipot na daan sa pagitan ng mga lalagyan habang ang sigaw ni Berto ay sumusunod sa kanila na parang sumpa. Sa dulo may bakod na bakal. Si Adrian ang unang umakyat, saka inabot ang kamay niya. Sandaling nag-alinlangan si Marina hindi dahil takot sa taas kundi dahil ayaw niyang umasa. Ngayon na Marina, mariin niyang sabi. May pagod, galit at pag-aalala sa tinig niya. Ibinigay niya ang kamay. Hinila siya nito pataas na parang wala siyang bigat ngunit hindi niya naramdaman na pinapaliit siya. Sa kabilang panig, bumagsak sila sa putik. Parehong hingal, parehong sugatan, parehong buhay. Mula roon ay narinig nila ang pagmumura ng mga lalaking nahuli sa kabilang bakod. Sa malayo umalingaw-ngaw ang sirena marahil mula sa pulis o barkong dumaraan. Nagtago sila sa ilalim ng tulay ng daungan hanggang humina ang ingay. Saka lamang napansin ni Marina na may sugat si Adrian sa braso. Pinunit niya ang laylayan ng jacket at itinali roon mas magaspang kaysa kailangan. Huwag mong iisipin na pinatawad na kita, sabi niya. Napangiti siya ng pagod. Hindi ko inisip. Tumingin siya ng diretso sa kanya. Sino ang nagturo sa'yo lumaban ng ganoon, ade? At huwag mo akong insultuhin. Ang dilim sa pagitan nila ay hindi sapat upang maitago ang pagod sa mukha ni Adrian. Sa loob niya bumagsak ang isa pang pader. Ngunit bago siya makasagot tumunog ang telepono niyang nakatago sa loob ng sako. Lumitaw sa basag na salamin ang pangalan ni Celeste. Nakita iyon ni Marina. Hindi ang buong pangalan ngunit sapat ang anyo ng tawag, sapat ang klase ng aparato, sapat ang katahimikang biglang kumapit sa kanila. Hindi na siya nagtanong. Mas masakit ang mga sagot na kusang lumalabas. Hindi ka si Edi, sabi niya halos bulong lamang. Hindi makapagsinungaling si Adrian sa sandaling iyon. Hindi buong buo. Umatras siya ng kalahating hakbang dala
Ang teleponong may larawan ng ebidensiya ang dugo sa tagiliran at ang panibagong sugat sa tiwala. Sa itaas ng tulay dumaan ang truck na puno ng isda at ang alingawnggaw nito ay parang dagundong ng mundong naghihintay mabunyag. Sa gabing iyon nalaman ni Marina na ang lalaking nagligtas sa kanya ay mas mapanganib kaysa akala niya. Umaga na nang bumalik sina Marina at Adrian sa gilid ng palengke, ngunit ang dilim ng pantalan ay tila nakakapit pa rin sa kanilang damit. May putik sa laylayan ni Marina dugo sa braso ni Adrian at katahimikang mas mabigat kaysa anumang sugat. Hindi sila pumasok agad sa hanay ng mga pwesto. Tumigil sila sa ilalim ng sirang poste kung saan ang ilaw ay patay na kahit matagal nang sumikat ang araw. Hinawakan ni Marina ang teleponong may larawan ng mga timbabote at lalaking tumakas sa bodega. Mahigpit ang kapit niya roon hindi dahil mahalaga ang aparato, kundi dahil iyon ang unang bagay na malinaw na nagsasabing hindi siya baliw, hindi pabaya at hindi sinungaling. Ngunit sa harap niya ay nakatayo ang isa pang ebidensiya. Ang lalaking tinawag niyang Adi ay may mukha ng taong matagal nang sanay magtago sa likod ng maraming pinto. Sabihin mo na wika niya. Hindi malakas ang tinig niya ngunit mas nakakatakot iyon kaysa sigaw. Sino ka? Tumitig si Adrian sa kanya at sa loob niya ay naglaban ang lahat ng estratehiyang itinuro sa kanya ng negosyo laban sa isang katotohanang matagal nang humihingi ng ilaw. Kung magsisinungaling pa siya, maililigtas niya marahil ang investigasyon. Ngunit mawawala ang babaeng unang nagpakita sa kanya na ang tiwala ay hindi nilalagdaan kundi pinagdurusahan. Adrian Villaflor ang pangalan ko, sabi niya. Ako ang punong tagapagpaganap ng Villaflor Holdings. Sandaling walang tunog ang mundo. Kahit ang sigaw ng mga naglalako sa malayo ay tila lumubog sa tubig. Si Marina ay hindi kumilos ngunit nagbago ang kulay ng mukha niya. Hindi siya nagulat na parang batang nakakita ng mahika. Nagulat siya na parang taong natagpuan ng kutsilyong nakabaon sa likod at nakilala ang kamay na humawak doon. Villaflor ulit niya dahan-dahan tila sinusukat kung gaano kabigat ang apelyido sa sariling dila. Yung kumpanyang gustong bilhin ang lupa. Hindi ganoon kasimple, sagot ni Adrian. Ngunit sa sandaling marinig niya ang sarili, alam niyang mali iyon. Sa mga taong laging binibigyan ng paliwanag ng mayayaman, ang pangungusap na hindi ganoon kasimple ay madalas ibig sabihin ay masakit ang totoo at may ibang magbabayad ng halaga. Tumawa si Marina maikli at basag. Kaya pala. Nagkunwari kang gutom para makita kung gaano kami kababa. Nagbuhat ka ng yelo para maramdaman ang buhay namin ng isang araw. Pinakinggan mo mga kwento namin, kinunan mo ang takot namin. At bukas babalik ka sa malamig na opisina para pag-usapan kung magkano kami. Napahakbang si Adrian ngunit umatras siya agad. Itinaas niya ang kamay hindi bilang babala kundi bilang hangganan. Hindi kita ginamit, sabi niya. Hindi ko binalak na saktan ka. Pero ginawa mo, sagot niya. Doon siya natamaan dahil walang panlaban sa simpleng katotohanan. Maaari niyang ipaliwanag ang lihim na pagsisiyasat ang dokumentong kailangan ang mga kasabwat ni Donato, ang panganib na maglaho ang ebidensiya. Ngunit hindi mabubura niyon ang gabing tumayo siya sa tabi niya bilang kasinungalingan habang siya ay naglatag ng sugat utang at takot na akala niya narinig ng isang karaniwang tao. Mula sa gilid ng karinderya nakita ni Lito ang dalawa at agad naramdaman na may nagiba. Lumapit siya ng mabagal, hawak ang dibdib at tumingin muna sa ate bago sa lalaki. Ate, isang salita lamang ngunit puno ng tanong. Pinilit ni Marina ang sarili na huminga ng maayos. Hindi niya kayang gumuho sa harap ng kapatid. Umuwi ka muna kay Aling Rosa, sabi niya. May kailangan lang akong tapusin. Hindi gumalaw si Lito. Tumingin siya kay Adrian at sa mukha ng bata ay lumitaw ang sakit ng pagkadismaya. Akala ko mabait ka. Hindi masakit ang suntok, hindi rin ang sugat sa braso. Ang pangungusap ng batang iyon ang halos nagpaluhod kay Adrian. Sinubukan kong maging totoo sa paraang kaya ko, mahina niyang sabi. Umiling si Lito. Minsan kapag kalahati lang ang totoo, buong kasinungalingan pa rin. Pagkatapos noon tumalikod siya. Ang palengke ay hindi marunong maghintay sa lihim. Bago magtanghali, may bulong na kumalat mula sa pwesto ng karne hanggang sa hanay ng gulay. Si Marina raw ay kausap ng mayamang lalaki. Si Marina raw ang nagdala sa espiya. Si Marina raw ang dahilan kung bakit tataas ang renta.
Walang nakakaalam kung sino ang unang nagsabi, ngunit alam ng lahat kung kanino galing ang hangin na nagtulak sa apoy. Sa opisina nakaupo si Donato habang nakikinig kay Mauro na nag-uulat tungkol sa tunay na pangalan ni Adrian. Ang ngiti niya ay mabagal na bumukas gaya ng pinto ng kulungan. CEO pala, wika niya. Mas mabuti. Kung mayaman ang lalaki, mas madaling gawing trader ang babae. Hinaplos niya ang singsing sa daliri, iniisip kung gaano kabilis mababaligtad ang mga tao kapag inilagay sa harap nila ang takot na maipagbili sila. Ipinatawag ni Donato ang ilang pinuno ng hanay at ipinakita ang mga larawang kuha ng tauhan niya. Sa larawan magkatabi sina Marina at Adrian sa bubong sa bodega at sa ilalim ng tulay. Walang konteksto, walang katotohanan, ngunit sapat para sa mga matang naghahanap ng masisisi. Habang kayo ay natatakot mawalan ng pwesto, sabi ni Donato, may babaeng nakikipag-usap na pala sa bibili sa atin. Sino kaya ang unang magkakaroon ng bagong tindahan? Kinahapunan nang bumalik si Marina upang linisin ang saradong pwesto, sinalubong siya ng tinging mas malamig kaysa yelo. Si Aling Rosa lamang ang lumapit agad. Anak, may kumakalat na kwento. Tumango si Marina. Alam ko. Nais ng matanda na yakapin siya, ngunit may maraming matang nakabantay. Sa palengke maging awa ay nagiging kasalanan kapag mali ang taong makakita. Kaya pinisil na lamang nito ang kamay ni Marina, mabilis at palihim. May ilang tindero ang humarang sa harap ng pwesto. Si Nestor nagtitinda ng manok at dating tinulungan ni Marina nang kunin ang kanyang sukli ang unang nagsalita. Totoo ba na kausap mo ang Villaflor Holdings? Hindi siya nagsinungaling. Oo, pero hindi para ibenta kayo. Gumalaw ang grupo na parang iisang hayop na nasaktan. Bakit hindi mo sinabi, tanong ng isa? Dahil hindi ko rin alam kung sino siya, sagot niya. Hindi iyon sapat. Ang takot ay hindi naghahanap ng buong paliwanag kundi mabilis na kaaway. May babaeng sumigaw na baka kaya raw sinira ang isda ni Marina ay dahil palabas lamang upang maawa sila. May matandang lalaki na dati niyang ipinagtanggol sa taga-singil ang umiwas ng tingin. Isa-isang salita ang tumama sa kanya. Taksil. Bayaran. Ginamit ang awa. Si Marina ay nakatayo pa rin, ngunit sa loob niya may tahimik na bahagi ang nabasag. Dumating ang inspektor, dala ang bagong utos. Dahil sa paglabag sa kalinisan at kaguluhang dulot ng iyong pwesto, binabawi pansamantala ang karapatan mong magtinda. Idinikit niya ang pulang papel sa kahoy na may pangalan ng ama ni Marina. Doon unang nanginig ang kamay niya. Hindi sa galit lamang kundi sa alaala. Ang puwestong iyon ay hindi kahon at mesa. Iyon ang pawis ng ama, ang gatas ni Lito, ang libing ng ina, ang natitirang tahanan. Hinablot ni Marina ang papel at pinunit sa harap ng lahat. Hindi ninyo pag-aari ang pangalan ng tatay ko. Sumugod si Mauro upang hawakan siya, ngunit may biglang humarang. Si Adrian, nakasuot na ngayon ng malinis na damit, ngunit walang magarang palamuti, tumayo sa pagitan nila. Tahimik ang paligid. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang adi. Hindi rin siya mukhang hari. Mukha siyang lalaking pumili na ng panig kahit huli na. Bitawan mo ang daan, sabi ni Mauro. Hindi gumalaw si Adrian. Subukan mong hawakan siya at ang kasong isasampa ko sa iyo ay hindi matatapos sa administratibo. May biglang bigat sa mga salitang iyon. Ang mga inspektor ay nagkatinginan. Ang ilang tindero ay napaatras, hindi dahil kay Adrian lamang, kundi dahil biglang lumitaw ang mundong hindi nila kabisado. Mundo ng kaso, papeles, kumpanya at kapangyarihang hindi nanggagaling sa pamalo. Lumapit si Donato mula sa hagdan, palakpak ang tunog ng sapatos sa kahoy. Ginoong Villaflor, sabi niya, masyadong matamis ang tinig. Karangalan pala na bumisita ka sa maliit naming palengke. Sayang, at ang napili mong kaibigan ay isang babaeng maraming reklamo at kaunting pasasalamat. Humarap si Adrian sa kanya at sa mata ng dalawa ay nagsalpukan ng magkaibang uri ng kapangyarihan. Ang isa ay kapangyarihang taglay ng takot. Ang isa ay kapangyarihang matagal nang hinahasa sa malamig na digmaan ng negosyo. Hindi ako bumisita, wika ni Adrian. Nag-imbestiga ako. May kumalat na bulungan. Natigilan si Donato, ngunit nakabawi agad. Kung ganoon, nalaman mo sigurong maraming pasaway dito. Lalo na siya. Itinuro niya si Marina. Kung hindi mo siya nilapitan, baka tahimik pa ang lahat.
Tumingin ang mga tao kay Marina at naramdaman niyang muling dumidiin sa balat niya ang paratang. Hindi na niya alam kung alin ang mas mabigat, galit ni Donato o duda ng sariling kapitbahay. Hindi siya ang problema, sabi ni Adrian. Ang problema ay ang taong naniningil para sa bubong na hindi inaayos, nagpapadala ng tauhan para mandaya ng timbang at gumagamit ng gutom upang magpirma ng maling kasunduan. Sa bawat paratang may mukha, sa karamihan ang nagtaas ng tingin. Hindi pa sila naniniwala ng buo, ngunit may mga alaala silang tumutugma. Resibo, takot, pirma, banta. Ang katotohanan ay hindi bumagsak na parang kulog, kundi gumapang na parang tubig sa bitak. Tumawa si Donato, ngunit naging tuyo ang tunog. Malaking salita para sa lalaking nagtatago sa pangalan ng mahirap. Baka gusto mo lang bilhin ang lugar at gawing tore. Doon umigting ang hangin. Ito ang pangamba ng lahat. Hindi mahalaga kung masama si Donato, kung ang kapalit ay pagpapaalis sa kanila. Si Marina ay tumingin kay Adrian, ayaw mang umasa. Kung ngayon niya sila gagamitin, matatapos ang lahat. Kung ngayon siya magsisinungaling, hindi na siya mapapatawad. Huminga ng malalim si Adrian. Oo, may alok ang Villaflor Holdings na bilhin ng lupa at pamamahala ng palengke. Sumabog ang ingay. May nagmura, may umiyak, may tumakbo papunta sa sariling puwesto na parang mapoprotektahan iyon ng katawan. Itinaas ni Marina ang baba, ngunit hindi niya maitago ang sakit sa mata. Narinig ni Adrian ang kaguluhan at tinanggap ang bigat nito. May mga katotohanang kailangang ilabas kahit parang kutsilyong humihiwa sa sariling kamay. Pero hindi ko to bibilhin para gibain, dagdag niya mas malakas ngayon. Bibilhin ko to para alisin sa kamay ng mga taong ginawang kulungan ang kabuhayan ninyo. Walang lehitimong tindero ang palalayasin. Walang puwestong mawawala dahil sa utang na labag sa batas. Lahat ng renta, pondo at kasunduan ay susuriin sa harap ng abogado at kinatawan ninyo. Hindi agad tumahimik ang lahat, ngunit ang ingay ay nagbago. Mula galit naging pagkalito. Si Donato ang unang nakabawi. Pangako ng mayaman singhal niya. Mas maganda ang balot, pareho ang lason. Itinuro niya ang mga tao. Kapag naniwala kayo sa kanya, bukas mga guwardya na ang magtatapon sa inyo. May ilang tumango sapagkat iyon ang klase ng takot na madali nilang maintindihan. Ngunit si Aling Rosa ay biglang lumapit sa tabi ni Marina. Mas matagal na kitang naririnig mangako, Donato. Ikaw ang may laso na kilala na namin. Ang lakas ng loob ng matanda ay bumukas ng pinto. Si Mang Temyo ay lumabas mula sa hanay ng gamit, hawak ang sirang piraso ng yero. Ako ang nag-ayos ng bubong. Alam kong may perang inilaan at alam kong hindi dumating. Isa pang tindera ang nagtaas ng resibo. 3 beses akong nagbayad ng multa sa bagay na hindi ko ginawa. Hindi pa ito pag-aalsa, ngunit hindi na rin ito katahimikan. Ang pader ni Donato ay nagkaroon ng tunog ng pagguho. Nang makita ni Donato na lumilihis ang hangin, lumapit siya kay Marina. Ikaw ang may kasalanan nito, bulong niya sapat upang marinig lamang ng mga nasa unahan. Kapag gumuho ang buhay nila, pangalan mo ang isusumpa nila. Tiningnan siya ni Marina, pagod, sugatan at nasaktan, ngunit hindi basag. Hindi ako ang nagpalaki sa takot nila, sagot niya. Pero baka ako ang unang tumigil sa pagpapakain doon. Sa unang pagkakataon nawala ang ngiti ni Donato. Lumapit si Adrian kay Marina, ngunit hindi niya hinawakan ang kamay nito. Natutuhan na niya ang pagkakaiba ng pagprotekta at pag-angkin. Alam kong nasaktan kita, sabi niya. Hindi ko hinihingi na maniwala ka ngayon. Tumingin siya sa kanya at sa likod ng galit ay naroon pa rin ang alaala ng gabing iniligtas siya nito sa bodega. Mabuti, sagot niya. Dahil hindi ko kaya. Hindi iyon pagpapatawad. Ngunit hindi rin iyon pagtalikod. Sa pagitan nila may sugat na humihinga pa. Kung bibilhin mo ang palengke, dagdag ni Marina, hindi ako magiging palamuti sa kwento mo. Hindi ako magiging mukha ng kabutihan ng kumpanya mo. At kung magsisinungaling ka sa kanila, ako mismo ang sisira sa pangalan mo sa harap ng buong Maynila. Halos mapangiti si Adrian, hindi dahil natutuwa siya sa banta, kundi dahil ito ang Marina na nakilala niya. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan kong makinig sa'yo, wika niya. Dumilim ang langit sa ibabaw ng bubong na rumeresponde sa unang patak ng bagong ulan. Sa gitna ng palengke nakatayo ang mga taong hindi pa alam kung dapat silang umasa o mas lalong matakot. Si Donato ay umatras patungo sa hagdan, ngunit ang mata niya ay naglalaman ng pangakong hindi pa tapos ang laban.
Nakuha ni Adrian ang unang hayag na hakbang. Nakuha ni Marina ang sariling tinig pabalik. Ngunit kapalit nito, nawalan siya ng pwestong tinawag niyang tahanan. Nang tuluyang bumuhos ang ulan, hindi nagtakbuhan ang mga tao gaya ng dati. Nanatili sila sa ilalim ng tumutulong bubong nakatingin sa pulang papel na napunit sa CEO na naghubad ng maskara at sa babaeng tindera na ayaw maging utang na loob ang sariling dangal. Sa isip ni Donato, nagsimula na ang susunod na plano. Sa isip ni Adrian, nagsimula ang digmaang lantaran. Sa puso ni Marina, ang pag-ibig at galit ay unang nagkakilala bilang magkaparehong sugat. Kinabukasan dumating ang mga kinatawan ng Villaflor Holdings sa palengke na hindi tulad ng hukbong mananakop na kinatatakutan ng lahat. Wala silang dalang truck na pangwasak, wala ring guwardyang naninigaw sa mga tindero. Bit-bit nila ang kahon ng dokumento, mesa, upuang plastik at mga abogadong pinagbilinan ni Adrian na makinig muna bago magsalita. Gayunpaman ang mga tao ay nakatingin sa kanila na parang bawat malinis na sapatos ay may dalang utos ng pagpapaalis. Si Marina ay nakatayo sa tabi ng sarado niyang pwesto, hawak ang lumang talaan ng utang ng ama at ang resibo ng bawat bayad na kinurot sa kanilang kita. Hindi pa siya bumabalik sa pagtitinda. Ang pulang marka ng pagsasara ay naroon pa rin sa kahoy, kahit pinunit niya ang unang papel. Sa paningin ng iba iyon ay kahihiyan. Sa kanya iyon ay paalala na ang laban ay hindi nagtatapos kapag naghubad ng maskara ang isang mayaman. Si Adrian ay hindi lumapit agad sa kanya. Pinili niyang tumayo sa gitna ng palengke sa ilalim ng bubong na tumutulo habang nakapaligid ang mga tindero, mamimili, bata at matatandang sanay makinig sa pangako ng mga taong hindi bumabalik. Suot niya ang simpleng polo, walang alahas, maliban sa relong minsang naglantad ng lihim niya. Hindi niya itinago iyon ngayon. Ang kasinungalingan ay hindi nabubura ng damit, kaya pinili niyang harapin ang lahat ng walang palamuti. Hindi ko hinihingi ang tiwala ninyo ngayon, simula niya malinaw ang tinig ngunit walang yabang. Hinihingi ko ang pagkakataong patunayan sa papel, sa batas, at sa araw-araw na gawain na hindi kayo ibebenta. Ang bawat lehitimong puwesto ay magkakaroon ng proteksiyon. Ang mga utang na walang malinaw na tala ay sususpindihin. Ang pondo sa bubong, kanal, ilaw at kalinisan ay susuriin ng hiwalay na pangkat na may kinatawan mula sa inyo. May nagtanong kung magkano ang bagong renta. May sumigaw kung saan sila ililipat habang inaayos ang gusali. May matandang babae ang nagtanong kung kasama ba sa proteksiyon ang mga walang formal na kontrata, ngunit 30 taon nang nagtitinda. Hindi nagalit si Adrian sa sabay-sabay na boses. Tiningnan niya si Celeste, ang kanyang punong tagapayo, at inutusan itong isulat ang bawat tanong. Sa gilid napansin ni Marina na hindi siya umiwas sa mahihirap na bahagi. Si Donato ay wala sa harap, ngunit naroroon ang kanyang anino sa bawat takot. Mula sa opisina, pinapanood niya ang pagtitipon habang ang singsing sa kanyang daliri ay paulit-ulit na tumatama sa mesa. Hindi niya inaasahang dadalhin ni Adrian ang labanan sa liwanag ng ganito kabilis. Ang mga taong takot ay madaling kontrolin kapag hiwalay. Kapag pinagsama sila at pinapagsalita, nagiging panganib ang kanilang mga sugat. Tinawag niya si Mauro at ipinakita ang maliit na listahan ng mga pangalan. Ipasok mo ang mga taong iyan sa pulong. Huwag silang mukhang tauhan natin. Gusto kong magmukhang galit ang palengke, hindi inuutusan. Tumango si Mauro, ngunit may bakas ng pag-aalala sa panga niya. Paano ang babae? Tanong nito. Ngumiti si Donato ng mabagal. Ang babae ay may kapatid. Lahat ng matapang may tali. Hanapin mo kung saan pinakamahina ang buhol. Sa ibaba nagsimulang uminit ang pulong. 3 lalaking hindi regular na tindero ang sumingit sa karamihan at sumigaw na palabas lamang ang lahat. Isa sa kanila ang nagtapon ng bote sa mesa ng mga abogado. Nabasag iyon sa tabi ni Celeste at napaatras ang mga tao. Agad na kumilos ang ilang bantay ni Adrian, ngunit itinaas niya ang kamay upang pigilan ang marahas na sagot. Ang unang bitag ay malinaw. Gusto ni Donato ng kaguluhang maipapakita sa lungsod. Walang hahawak sa kanila, maliban kung may sinaktan utos ni Adrian. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga tao. Kung galit kayo, magsalita kayo. Kung bayad kayo para manggulo, tandaan ninyong may kamera sa bawat sulok ngayon. Nagbago ang mukha ng 3 lalaki.
Hindi nila alam na naglagay na si Adrian ng mga tagapag-record sa bukas na lugar, hindi upang tiktikan ng mahihirap kundi upang pigilan ang kasinungalingang ginagawang sandata laban sa kanila. Si Marina ang unang lumapit sa isa sa mga lalaking nanggugulo. Kilala niya ang amoy ng takot na nakatago sa tapang. Hindi ka taga rito, sabi niya. Kung taga rito ka, alam mo kung aling kanal ang bumabaha kapag umuulan at kung sinong matanda ang kailangang buhatin kapag mataas ang tubig. Natahimik ang lalaki. May ilang tindero ang nagsimulang kumilala na hindi nga nila ito kilala. Ang galit na itinanim ni Donato ay nabawasan ng ugat. Ngunit hindi sapat ang isang pagkabigo upang pahintuin ang plano. Sa kabilang hanay may biglang nagsindi ng basahang may langis at inihagi sa tabi ng kahon ng tuyong kahoy. Sumigaw ang mga tao nang umakyat ang apoy. Si Marina ay tumakbo bago pa makapag-utos si Adrian. Hinablot niya ang timba ng tubig alat binuhos sa apoy at sinipa palayo ang kahong maaaring sumabog sa init. Sumunod ang iba at ang dating natatakot ay biglang naging hukbo ng kapitbahay. Habang naapula ang apoy, tumama ang usok sa lalamunan ni Marina at napaubo siya. Lumapit si Adrian ngunit hindi niya ito hinawakan. Inabot niya lamang ang basang panyo. Tinanggap niya iyon nang walang salita. Sa pagitan ng usok at ingay, saglit silang nagkatitigan. Naroon pa rin ang galit niya ngunit may kasama ng ibang bagay. Isang pagkilalang kahit mayaman ang lalaki, hindi nito itinulak ang mga tao sa panganib upang magmukhang bayani. Pagkaraan ng gulo, ipinagpatuloy ni Adrian ang pulong. Marami ang nagulat sapagkat akala nila aalis na ang mga abogado at sasabihing delikado ang lugar. Sa halip inilabas ni Celeste ang unang kopya ng pansamantalang kasunduan. Nakasaad doon na walang pagpapalaya sa loob ng panahon ng investigasyon, walang dagdag renta habang sinusuri ang talaan at walang pagkukumpuni na gagawin ng walang abiso at alternatibong pwesto. Pinabasa niya iyon sa malakas na boses, pangungusap bawat pangungusap. Si Marina ay nakinig nang mabuti hinahanap ang patibong sa pagitan ng mga salita. Sanay siyang ang papel ay may ipinapangakong isang bagay at kinukuha ang 10. Nang makita niyang may puwang para sa kinatawan ng mga tindero, nagsalita siya. Hindi sapat ang kinatawan na pipiliin ng kumpanya. Kami ang pipili. Tumango si Adrian. Tama. May bulong sa paligid. Hindi ito sanay ang mga tao ang marinig na tama sila sa harap ng may kapangyarihan. Isa pa, dagdag ni Marina. Ang mga babaeng walang pangalan sa kontrata dahil asawa o ama nila ang nakapirma noon dapat kilalanin. Sila ang nagbubukas ng pwesto, nagbabayad at lumalaban sa tagasingil. Tumaas ang tingin ng maraming babae. Si Celeste ay mabilis na nagsulat. Si Adrian ay tumingin kay Marina na may paghanga ngunit walang pag-angkin. Isasama nating, sabi niya. At ikaw ang tutulong magsulat ng patakaran kung papayag ka. Ang mungkahi ay tumama kay Marina sa paraang hindi niya inasahan. Hindi ito alok ng singsing pera o awa. Ito ay responsibilidad. Ito ay pagkilalang may alam siya, may boses siya, at hindi lamang siya babaeng kailangang iligtas. Ngunit sa likod ng init na iyon, umangat ang takot. Kapag tinanggap niya, sasabihin ng iba na nabili siya. Kapag tumanggi siya, maaaring mawala ang pagkakataong protektahan ang mga taong pinaglaban niya. Pag-iisipan ko, sagot niya. Nakita ni Adrian na iyon na ang pinakamalapit na oo na makukuha niya sa araw na iyon. Sa loob niya may tahimik na pasasalamat. Hindi pa na ibabalik ang tiwala, ngunit may munting tulay na inilatag. Sa gilid si Donato ay bumaba mula sa opisina na parang walang kinalaman sa apoy at gulo. Ang mukha niya ay payapa, ngunit ang mga mata ay may lamig ng taong nagpasya ng mas maraming dugo ang kailangan. Napakagandang palabas, sabi ni Donato sa harap ng karamihan. May apoy, may kontrata, may tagapagligtas. Siguro bukas may kasal na rin. May ilang tumawa mas dahil sa kaba kaysa saya. Tumingin siya kay Marina pagkatapos kay Adrian. Ingat kayo sa lalaking kayang bilhin ng lupa sa ilalim ng inyong paa. Kapag tapos na siyang humanga sa tapang ninyo, baka pati luha ninyo ay isama sa puhunan. Ang mga salita ay may lasong alam kung saan tutulo. Bago makasagot si Adrian, nagsalita si Marina. Mas takot ako sa lalaking matagal nang umuupa sa takot namin at pinapanggap na malasakit. Tumahimik ang paligid.
Ang mukha ni Donato ay hindi gumalaw ngunit namuti ang gilid ng kanyang daliri sa higpit ng hawak sa baston. Magaling wika niya. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag wala na ang mga kamay na pumapalakpak. Pagkatapos ay tumalikod siya dala ang pangakong hindi kailangan ng sigaw. Gabi na nang magsara ang palengke. Ang ilang tindero ay nanatili upang pumirma sa talaan ng reklamo. Ang iba ay umuwi ng mas maaga takot na baka puntahan ng tauhan ni Donato. Si Marina ay naglinis ng abo mula sa sahig kahit hindi pa bukas ang pwesto niya. Hindi niya kayang iwan ang lugar na madumi lalo na ngayong pinaglalaban nila ang karapatang tawagin itong kanila. Dumating si Adrian na may 2 tasa ng mainit na salabat mula sa karinderya. Hindi ito suhol, sabi niya bago pa siya makapagsalita. Mas mabuti sagot niya kinuha ang tasa. Ayoko ng murang suhol. Sandaling may ngiting dumaan sa pagitan nila mahina ngunit tunay. Umupo sila sa bangkong kahoy na kaharap sa hanay ng mga puwestong kalahati ay madilim, kalahati ay umaasa. Hindi nagsalita si Adrian tungkol sa pag-ibig. Hindi rin siya humingi ng tawad na inuulit lamang. Hinayaan niyang ang katahimikan ay maging mas tapat kaysa pangako. Bakit mo talaga gustong bilhin ang palengke, tanong ni Marina matapos ang mahabang sandali? Hindi siya sumagot agad. Noong una dahil proyekto ito. May halaga ang lupa, may panganib ang gusali, may ulat ng katiwalian. Ganoon ko tiningnan. Tumango siya, tinanggap ang pangit na bahagi ng sagot. At ngayon, tumingin siya sa bubong na butas. Ngayon, dahil may mga taong hindi dapat mawala para lang yumaman ang mga taong hindi na marunong makontento. Hindi iyon perpektong sagot. Hindi rin iyon romansa. Ngunit may bigat ng taong natutong mahiya sa unang motibo at pumiling baguhin ito. Si Marina ay uminom ng salabat upang maitago ang paglambot ng mukha. Huwag mong gawing kwento ng pagligtas sa akin, sabi niya. Hindi ako premyo sa dulo ng proyekto mo. Humarap siya ng buo. Hindi kita premyo, Marina. Ikaw ang dahilan kung bakit natututo akong hindi sapat ang manalo. Kailangan tama ang paraan. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso niya ngunit hindi niya hinayaang makita niya ang lahat. Magaling kang magsalita para sa lalaking nagsinungaling ng ilang araw. Tumango siya. Kaya hindi ko hihingin na maniwala ka sa salita. Hihintayin kong paniwalaan mo ang gawa. May katahimikang sumunod at sa gabing iyon sa ilalim ng bubong na tumutulo ang galit ni Marina ay hindi na nag-iisa. May ingat, may pagdududa at may mapanganib na pagnanais na baka totoo ang lalaking nasa harap niya. Sa malapit na klinika si Lito ay naghihintay kay Marina matapos magpatingin. Kasama niya si Aling Rosa ngunit saglit itong lumabas upang bumili ng gamot. Doon pumasok ang 2 lalaki parehong nakasuot ng takip sa ulo. Hindi agad natakot si Lito. Sanay na siya sa kakaibang tao sa paligid ng palengke. Ngunit nang banggitin ng isa ang pangalan ng ate niya, bumigat ang hangin. Sumama ka ng tahimik, sabi nito, para hindi na mahirapan si Marina. Sinubukan ni Lito na tumakbo ngunit mahina ang kanyang dibdib at mabilis ang mga kamay ng lalaki. Natapon ang bote ng tubig na basag ang baso at ang upuang bakal ay gumuhit sa sahig. Sa labas hindi narinig agad ni Aling Rosa dahil sa ingay ng dumaraang truck. Nang bumalik siya bukas ang pinto, nakakalat ang gamot at sa mesa ay may papel na nakatupi. Nanginginig niyang binasa iyon pagkatapos ay tumakbo pabalik sa palengke na halos mawalan ng hininga. Naabutan niya sina Marina at Adrian sa tabi ng pwesto. Marina, sigaw niya, putol-putol ang boses. Si Lito. Wala na siya. Ang tasa ng salabat ay nahulog mula sa kamay ni Marina at nabasag sa sahig. Sa isang iglap nawala ang lahat ng ingat, lahat ng pulong, lahat ng patakaran. Si Adrian ay tumayo ngunit hindi niya naabot ang braso niya. Ang mukha ni Marina ay naging puti at ang mga mata niya ay naging mapanganib sa sobrang takot. Binuksan ni Marina ang papel na dala ni Aling Rosa. Isang lugar ang nakasulat doon, lumang bodega sa Bencang, at isang utos na pamilyar sa lahat ng kapangyarihang duwag. Pumunta ka mag-isa kung gusto mong marinig pa ang hininga ng kapatid mo. Huwag isama ang CEO. Huwag isama ang pulis. Sa ibaba may maliit na guhit na dugo sapat upang malaman niyang hindi ito laro. Pinisil niya ang papel hanggang halos mapunit. Marina, hindi ka pupunta mag-isa. Sabi ni Adrian, mababa ang tinig ngunit naroon ang takot na hindi niya kayang itago.
Tumingin siya sa kanya at sa unang pagkakataon ay nakita niya hindi ang CEO, hindi ang sinungaling, kundi ang lalaking maaaring masaktan dahil sa kanya. Ngunit mas malakas ang larawan ni Lito sa isip niya, maputla, hirap huminga, tinatawag siya. Kapag sinundan mo ako ng halata papatayin nila siya, sabi niya. May paraan, giit ni Adrian. May pangkat ako, may mga taong sanay sa ganito. Umiling siya. Ang kapatid ko ang hawak nila, hindi ang plano mo. Masakit ang salita ngunit hindi niya binawi. Kinuha niya ang maliit na patalim sa ilalim ng kahon, isinilid sa loob ng jacket at lumakad palayo. Hinabol siya ni Adrian ng tingin, bawat bahagi ng katawan ay gustong pigilan siya, ngunit alam niyang ang maling pagpigil ay maaaring itulak siya sa mas malaking panganib. Bago siya tuluyang lumabas ng palengke, huminto si Marina at hindi lumingon. Adrian, sabi niya, unang beses niyang binigkas ang tunay na pangalan nito nang walang galit na malinaw. Kung hindi ako bumalik, huwag mong gawing monumento ang pangalan ko. Iligtas mo ang palengke. Iligtas mo si Lito. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa dilim ng daungan, dala ang puso niyang nanginginig at talim na maliit laban sa kalupitan ng taong handang magnakaw ng buhay upang manatiling makapangyarihan. Hindi tumakbo si Marina sa pantalan. Lumakad siya ng tuwid sapagkat alam niyang may mga matang nakasilip sa bawat tindahan, bintana at makipot na eskinita. Sa loob ng bulsa niya ay naroon ang patalim, maliit ngunit pamilyar sa palad. Sa ilalim ng takot may isa pa siyang dala, isang malamig na galit na natutuhan niyang alagaan mula ng unang kunin ni Donato ang kalahati ng kita ng ama niya. Bago siya tuluyang lumayo sa palengke, nag-iwan siya ng 3 palatandaan na hindi mapapansin ng tauhan ni Donato. Isang piraso ng asul na sinulid mula sa jacket ang isinabit niya sa pako ng lumang karinderya. Isang tuyong kaliskis ng lapu-lapu ang inilagay niya sa ibabaw ng sirang timbangan. At sa sulok ng kanal naghulog siya ng maliit na kawit na minsang ginamit ng ama niya, palatanda ang alam ni Adrian na dapat sundan. Hindi nagtagal bago nakita ni Adrian ang una. Hindi siya sumunod ng halata, ngunit hindi rin siya naghintay na lamunin ng dilim si Marina. Tinipon niya sina Celeste, 2 abogado, 4 na pribadong bantay at ilang taong palengke na kusang lumapit. Nandoon si Mang Temyo, si Aling Rosa at si Nestor, na namumutla sa hiya dahil minsan niyang pinagdudahan si Marina. Ang gabi ay hindi na laban ng 2 tao lamang. Walang gagawa ng padalos-dalos, bilin ni Adrian habang hawak ang asul na sinulid sa pagitan ng daliri. Una si Lito. Ikalawa ang ebidensiya. Huli na ang paghihiganti. Si Mang Temyo ay tumango ngunit may hawak na lumang tubo sa likod. Si Aling Rosa naman ay may dalang supot ng asin, hindi para sa paninda kundi para sa matang kailangang bulagin kung may susugod. Sa katahimikan, naging mandirigma ang mga taong matagal nang pinatahimik. Sa dulo ng pantalan pumasok si Marina sa lumang bodega na itinuro sa papel. Bukas ang malaking pinto ngunit ang loob ay halos walang ilaw. Amoy langis, bulok na kahoy at dagat na matagal nang nawalan ng awit. Sa gitna nakita niya si Lito nakatali sa upuang bakal, maputla ang labi at mabagal ang paghinga. Ang takot na itinago niya sa buong paglalakad ay biglang sumabog sa dibdib, ngunit hindi siya umiyak. Ate, bulong ni Lito, pilit nang umiti kahit may pasa sa pisngi. Pasensya na. Halos mapunit ang puso ni Marina sa salitang iyon. Ang bata pang halos mamatay sa takot ang humihingi ng tawad. Humakbang siya ngunit may malamig na bakal na dumampi sa gilid ng leeg niya. Lumitaw si Mauro mula sa dilim, kasama ang 2 lalaking may baril. Sa likod nila, pumalakpak si Donato, mahinahon at masaya. Napakagandang kapatid, sabi ni Donato. Dumating na walang tanong, walang pulis, walang tagapagligtas na may makintab na relo. Kita mo Marina, hindi pala kailangan ng malaking hukbo para mapaluhod ka. Kailangan lang malaman kung sino ang tinitibok ng puso mo. Tumingin siya kay Lito pagkatapos kay Donato. Sa loob niya, may boses na nagsabing tumalon, sumigaw, lumaban. Ngunit may isa pang boses na mas malamig at mas matalino. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Hindi ka nag-abala para lang makita akong matakot. Natuwa si Donato sa sagot. Kaya gusto kitang baliin. Marunong kang mag-isip kahit nasasaktan. Ipinakita niya ang ilang papel sa mesa. Pipirma ka rito. Aaminin mong ikaw at ang Villaflor Holdings ang nagsabuatan upang guluhin ang palengke, sirain ang sarili mong paninda at takutin ang mga tindero.
Sa umaga ikaw ang magiging mukha ng kasinungalingan. Nanigas ang mukha ni Marina. At si Lito, lumapit si Donato at inilagay ang kamay sa balikat ng bata. Napapikit si Lito sa takot. Kapag pumirma ka at nagbasa sa kamera buhay siya. Kapag tumanggi ka hihina ang gamot niya, hihina ang hininga niya, at sasabihin ng lahat na namatay siya dahil matigas ang ulo ng ate niya. Ang bawat salita ay tinahi upang pumatay ng dahan-dahan, ngunit hindi niya nakita ang galaw ng mata ni Marina. Sa labas sinundan ni Adrian ang pangalawang palatandaan ang kaliskis sa sirang timbangan. Ang daan ay papunta sa likurang bahagi ng pantalan, hindi sa pangunahing gate. Doon niya naunawaan na alam ni Marina ang laro ni Donato. Hindi siya basta nagpahuli. Gumagawa siya ng oras bakas at pagkakataon. Ang pagkatuklas na iyon ay nagdulot ng sindak at paghanga. Hindi niya minahal ang babaeng kailangang iligtas. Minahal niya ang babaeng lumalaban kahit nakagapos ang mundo sa kanyang leeg. May dalawang pasukan bulong ng isa sa mga bantay matapos sumilip sa mapa ng lumang bodega. Harap at kanal sa likod. Umiling si Adrian. May ikatlo. Tingnan ninyo ang bubong. Itinuro ni Mang Temyo ang bahaging minsan niyang inayos noong binata pa siya. May makipot na hagdan patungo sa sirang bentilasyon. Hindi madali ngunit sapat para sa isang tao. Nagpasya si Adrian na siya ang papasok doon habang ang iba ay hihintay sa hudyat. Sa loob itinulak ni Mauro si Marina sa harap ng kamera. May isang ilaw na nakatutok sa mukha niya, ginagawa siyang maputla at pagod. Ipinatong sa mesa ang papel pluma at basong tubig. Si Donato ay tumayo sa gilid, maingat na hindi masama sa kuha. Ganoon ang mga duwag na sanay sa kapangyarihan. Gusto nilang gumalaw ang lahat ayon sa utos nila, ngunit ayaw nilang makita ang sariling kamay sa dugo. Basahin mo utos ni Donato. Kinuha ni Marina ang papel. Lumabo ang mga titik sa mata niya, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa galit. Nakita niya ang mga salitang traitor, bayad sa buwatan at sariling pangalan na ginawang pako sa kabaong ng kanyang dangal. Huminga siya nang malalim tumingin kay Lito at nakita sa mata ng kapatid ang pagmamakaawang huwag niyang isuko ang sarili. Doon niya naalala ang sinabi ng ama nila noon. Ang dangal ay hindi luho ng mayaman. Ito ang huling tahanan ng taong wala ng ibang mapaglagyan ng sarili. Binaba ni Marina ang papel at nagsalita sa kamera. Ako si Marina de la Cruz. Kung nakikita ninyo ito, ibig sabihin may taong pinilit akong magsinungaling habang nakatali ang kapatid ko sa harap ko. Sumigaw si Donato ngunit huli na. Isang buong pangungusap ang nakalabas, malinaw at matalim na parang talim sa liwanag. Sinampal siya ni Mauro. Napalingon ang mukha niya ngunit hindi siya bumagsak. Sumigaw si Lito sa upuan, nagpupumiglas hanggang kumalog ang bakal. Huwag mo siyang saktan. Tumawa si Donato ngunit may galit nang pumapasok sa mata niya. Patayin ang kamera, utos niya. Sa sandaling iyon bumagsak mula sa itaas ang maliit na piraso ng yero. Napatingin ang lahat pataas. Mula sa bentilasyon nakapasok si Adrian, tahimik ngunit handa. Hindi siya bumaba agad na parang bayani sa entablado. Hinintay niyang lumayo ang baril sa ulo ni Lito. Pagkatapos ay ibinato niya ang metal na hawak sa ilaw. Nabasag iyon at lumubog ang kalahati ng bodega sa dilim. Kasabay nito mula sa labas ay sumigaw si Aling Rosa at ibinuhos ang asin sa mukha ng lalaking bantay sa pinto. Si Mang Temyo naman ay humampas ng tubo sa kandado. Nagbukas ang gabi sa ingay ng pag-aalsa. Gumalaw si Marina bago pa matapos ang unang sigaw. Itinuhod niya si Mauro sa singit, hinablot ang pluma at isinaksak sa kamay nitong may hawak na susi. Hindi malalim ang tama ngunit sapat upang bitawan nito ang bakal. Kinuha niya ang susi, gumapang patungo kay Lito at mabilis na kinalagan ang tali. Nanginginig ang daliri niya ngunit hindi pumalya. Huminga ka, bunso, bulong niya. Nandito ako, hindi ka nila kukunin. Si Adrian ay humarang kay Berto na biglang lumitaw mula sa likod ng mga kahon. May kutsilyo ito at matang pulang-pula sa galit. Lagi kang sumusulpot, singhal ni Berto. Masamang ugali, sagot ni Adrian. Nagtagpo ang katawan nila sa makitid na daan. Hindi lumaban si Adrian para magpakitang gilas. Inilayo niya lamang si Berto sa magkapatid, tinanggap ang hiwa sa balikat at ginamit ang bigat ng lalaki upang ibagsak ito sa tambak ng lambat. Nakita ni Donato na hindi na kanya ang ritmo ng gabi.
Bumalik siya sa mesa at hinablot ang maliit na itim na data drive mula sa kahong bakal. Naroon ang tala ng mga bayad suhol pekeng kontrata at pangalan ng mga opisyal na kasabwat niya. Iyon ang tunay niyang kalasag. Kung mawawala iyon, hindi lamang siya mapapahiya. Mabubuksan ang buong hukay na matagal niyang pinagtatakpan. Ngunit nakita ni Marina ang kislap ng itim sa kanyang kamay. Lito kay Aling Rosa, utos niya. Hindi na tumutol ang bata. Kumapit ito sa matanda na nakapasok na kasama ng 2 tindero. Si Marina ay tumakbo kay Donato, ngunit hinarang siya ni Mauro, duguan ang kamay at nagngangalit ang mukha. Sa halip na umatras, hinila niya ang lubid ng nakasabit na lambat. Bumagsak iyon sa balikat ni Mauro at napulupot ito na parang isdang nahuli sa sariling kasakiman. Tumakbo si Donato papunta sa likod ng bodega kung saan may mga bariles ng langis at tuyong kahoy. Kung hindi sa akin ang palengke, walang makikinabang sigaw niya. Itinapon niya ang lampara sa sahig. Umakyat ang apoy sa basang langis na parang hayop na biglang nagising. Kumapal ang usok at nagsimulang sumigaw ang mga tao. Sa labas, ang mga bantay ni Adrian ay tumawag ng bumbero at pulis, ngunit sa loob bawat segundo ay may bigat ng buhay. Hinabol ni Marina si Donato sa pagitan ng apoy at kahon. Naramdaman niya ang init sa mukha, ang usok sa lalamunan at ang sakit ng tagiliran mula sa hampas noong nakaraang gabi. Ngunit ang kamay ni Donato ay hawak ang data drive. At sa likod niyon ay nakatali ang hustisya ng buong palengke. Inihagis niya ang patalim hindi sa katawan nito, kundi sa laylayan ng damit. Sumabit iyon sa kahoy sapat upang mabalamang takas. Baliw kasigaw ni Donato, pinupunit ang tela. Isang tindera ka lang. Lumapit si Marina, mata ay namumula sa usok ngunit malinaw ang tinig. Iyan ang pagkakamali mo. Akala mo ang isang tindera ay maliit dahil araw-araw siyang yumuyuko sa isda. Hindi mo naisip na ang taong sanay yumuko para mabuhay ay marunong ding tumayo kapag oras na. Sinubukan nitong sampalin siya, ngunit sinalubong niya ang pulso at inikot iyon hanggang mabitawan ang data drive. Dumulas ang maliit na bagay sa sahig papunta sa gilid ng apoy. Sabay silang yumuko, ngunit mas mabilis si Marina. Hinablot niya ito at isiniksik sa loob ng damit. Sa galit, itinulak siya ni Donato. Napaatras siya, muntik nang matumba sa nasusunog na kahon. Dumating si Adrian mula sa usok, tinanggap siya sa mga braso at tumama ang likod niya sa sariling katawan nito. Hindi niya siya binuhat palayo. Tinulungan lamang siyang muling makatayo. Mayroon ako, hingal ni Marina. Ilabas natin si Lito? Sagot ni Adrian. Doon niya unang nakita na ang mukha nito ay hindi abala sa ebidensiya kundi sa buhay ng kapatid niya. Ang simpleng kaalamang iyon ay tumagos sa puso niyang pagod. Tumango siya at magkasama silang tumakbo pabalik, hinahanap ang anino ni Aling Rosa at Lito sa makapal na usok. Sa gitna ng apoy, ang pagtitiwala ay hindi bumalik ng buo, ngunit nagsimula itong huminga. Sa harap ng pinto, bumagsak si Lito sa tuhod, hirap na hirap huminga. Kinuha ni Marina ang gamot mula sa bulsa nito, ngunit nanginginig ang kamay niya sa takot. Si Adrian ang humawak sa bote at ibinigay sa kanya ng walang salita. Siya pa rin ang nagpainom sa kapatid. Umubo si Lito, umiyak at kumapit sa leeg niya. Akala ko hindi na kita makikita, sabi nito. Kahit apoy, susundan kita, sagot ni Marina. Lumabas sila sa bodega habang dumating ang unang sasakyan ng pulis at bombero. Ang mga tao sa palengke ay nagtipon sa gilid ng kalsada, basang-basa sa pawis at ulan na nagsimulang bumuhos. Hawak ni Celeste ang kopya ng naunang kuha sa kamera na lihim palang naipadala bago ito napatay. Hawak ni Marina ang data drive. Hawak ng pulis si Berto at Mauro. Si Donato naman ay hinatak palabas, may abo sa mukha, ngunit buhay ang ngiti. Akala ninyo tapos na bulong ni Donato habang nilalagyan siya ng posas? Narinig iyon ni Marina at Adrian. Hindi ninyo alam kung gaano kataas ang mga pangalang nasa loob niyan. Kapag binuksan ninyo ang kahong iyan, hindi lang ako ang kakagatin nito. Pati ang Villaflor, pati ang babaeng tindera na pinili mong mahalin. Tumingin siya kay Marina at sa mata niya ay naroon ang huling lason. May pirma ka rin sa kwentong ginawa ko. Hindi sumagot si Marina, ngunit naramdaman ni Adrian ang paninigas ng katawan niya. Sa likod ng apoy, sa gitna ng sirena at ulan, may bago na namang bitag na naghihintay. Maaaring may pekeng dokumento. Maaaring may opisyal na handang magbaligtad ng salaysay.
Maaaring may paraan si Donato upang gawing sandata ang mismong pagliligtas nila. Ngunit nang tumingin si Marina kay Adrian, hindi na siya tumalikod. Bubuksan natin iyan, sabi niya. Kahit sino ang masaktan sa katotohanan. Umaga pagkatapos ng sunog ang palengke ay amoy abo-tubig at takot na hindi pa natutuyuan. May mga kahong sunog sa gilid, may bubong na lalong bumuka at may mga matang halos hindi makatulog. Si Marina ay nakaupo sa tabi ni Lito sa maliit na klinika, hawak ang kamay ng kapatid habang ang hininga nito ay bumabalik sa tamang ritmo. Buhay siya at iyon muna ang tanging tagumpay na kaya niyang tanggapin. Si Adrian ay dumating na may pasa sa mukha at benda sa balikat, ngunit mas mabigat ang dala niyang balita kaysa sa sugat. Si Donato ay pansamantalang nakalaya sa kustodiya dahil sa utos ng isang mataas na opisyal na pangalan ay lumitaw sa data drive. Kasabay nito kumalat sa mga pahayagan at himpilan ng akusasyong ang Villaflor Holdings daw ang nagpasimula ng gulo upang pababain ang halaga ng palengke. Ang katotohanan ay muling ginawang bihag. Hindi nagulat si Marina, ngunit napagod siya sa lalim ng kasamaan. Kaya pala ngumiti pa siya, sabi niya nakatingin sa bintanang may bahid ng ulan. Alam niyang kahit nakaposas, may kamay siyang natitira sa labas. Umupo si Adrian sa tapat niya. May mga papeles silang peke. May pirma raw ng kumpanya ko sa ilang bayad na dumaan sa pangalan ni Donato. Hindi niya itinago ang panganib. Natutuhan na niyang ang pagmamahal ay hindi pagtatago ng unos. May kinalaman ka ba roon? Tanong ni Marina. Matulis ang tanong ngunit hindi malupit. Tumingin si Adrian sa kanya ng diretsyo. Wala, pero may mga taong ginamit ang pangalan ng kumpanya ko habang hindi ko tinitingnan ang lupaing akala ko numero lang. Tumango siya. Iyon ang sagot na kailangan niya, hindi malinis, hindi palusot kundi may pananagutan. Sa pagitan nila ang dating sugat ng kasinungalingan ay hindi na nagdurugo ngunit may peklat na nagpapaalala. Kinagabihan nagpatawag ang sangguniang lungsod ng bukas na pagdinig. Akala ng ilan ay formalidad lamang iyon upang ilibing ang reklamo. Nasa labas ang mga mamamahayag, nasa loob ang mga opisyal na may mukha ng pagod na kabanalan at sa unahan si Donato nakasuot ng puting barong na tila hindi galing sa usok at apoy. Ngumiti siya kay Marina nang pumasok siya. Ang ngiting iyon ay nagsasabing ang katotohanan ay mamamatay kapag walang sapat na malakas magsalita. Hindi dumating si Marina bilang biktima. Suot niya ang malinis ngunit lumang damit ng ina, nakatali ang buhok at sa palad ay naroon pa rin ang pilat ng mga taong nagtatrabaho. Sa tabi niya si Lito, maputla ngunit nakatayo, at sa kabilang panig si Adrian, hindi nauuna, hindi umaagaw ng liwanag. Sa likod nila pumasok ang mga tindero, babae, matanda, kargador, magtataho at batang naglalako. Ang palengke ay naglakad papasok sa silid ng kapangyarihan. Nagsalita muna ang abogado ni Donato. Mahaba ang salita, makinis ang boses, at ang bawat pangungusap ay parang telang itinakip sa bangkay. Ayon sa kanya, si Marina ay ambisyosang tindera na ginamit ng Villaflor Holdings upang siraan ang pamamahala. Si Adrian naman daw ay negosyanteng gumawa ng krisis upang bumili ng lupa sa mas murang halaga. Ipinakita nila ang pekeng salaysay, ilang larawan na pinutol ang konteksto at pirma na tila tunay sa malayong tingin. Nang tawagin si Marina, bumigat ang silid. Alam niya na isang maling salita ay maaaring gamitin laban sa lahat. Huminga siya, naalala ang amoy ng isda sa umaga, ang kamay ni Lito sa kanya at ang mga matang natutong matakot. Hindi ako sanay sa mikropono, simula niya. Sanay ako sa kutsilyong panghiwa sa yelong natutunaw at sa mamimiling kailangang pagkasyahin ang barya. Pero alam ko ang tunog ng kasinungalingan kapag ibinebenta bilang batas. May gumalaw sa hanay ng mga opisyal ngunit nagpatuloy siya. Ikinuwento niya ang singil na walang resibo, bubong na hindi inayos, isdang sinira, batang dinukot at gabing pinilit siyang umamin sa kasalanang hindi niya ginawa. Hindi siya humingi ng awa. Ipinakita niya ang larawan ng timba, ang boses mula sa naipadalang video at ang data drive na hawak ni Celeste. Sa bawat ebidensiya, mas pumapait ang mukha ni Donato. Pagkatapos ni Marina, tumayo si Lito. Nagulat siya nang maramdaman niyang kaya niya. Nanginginig ang tuhod ngunit malinaw ang tinig. Ginamit nila ang sakit ko para patahimikin ang ate ko, sabi niya. Akala nila kapag mahina ang puso ko, mahina rin ang pamilya namin?
Hindi po totoo iyon. Sa likod may umiyak. Si Marina ay napapikit sapagkat ang kapatid na matagal niyang pinrotektahan ay pinili ngayong protektahan ng katotohanan kasama niya. Isa-isang tumayo ang mga tagapalengke. Si Aling Rosa ay naglabas ng supot ng lumang resibo at sinabing bawat isa ay may takot na kapalit. Si Mang Temyo ay nagpatunay na sinadyang pabayaan ang bubong. Si Nestor nahihiya ngunit matatag ay umaming binayaran siya noon upang manahimik tungkol sa pandarayang timbang. Ang dating bulong ay naging pader ng tinig. Hindi na kayang itulak pabalik ng isang lalaki ang buong palengkeng natutong magsalita ng sabay. Si Adrian ang huling tumayo. Hindi niya iniligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagtanggi lamang. Inamin niyang naging bulag ang kanyang kumpanya sa mga kasunduang ipinapasok ng mga taong nakikinabang sa distansiya ng mayayaman. Ipinangako niya sa talaan ng pagdinig na isa sa ilalim ang Villaflor Holdings, sa sariling pagsusuri isusuko ang mga empleyadong kasabwat at pipirma ng kasunduang magbibigay sa mga tindero ng tunay na proteksisyon. Ang kapangyarihan sa wakas ay yumuko sa pananagutan. Doon, unang nawala ang kulay sa mukha ni Donato. Ang mga opisyal na kanina ay nakasandal sa upuan ay nagsimulang umiwas sa kanya. Ang pangalan sa data drive ay hindi na lihim. Inilabas ni Celeste ang kopyang nakalagak sa 3 tanggapan at sa ilang mamamahayag. Hindi na maaaring sunugin palitan o itago ang lahat. Sa labas, kumalat ang balita. Ang lalaking matagal na namuhay sa anino ay biglang inilagay sa ilalim ng araw. Nang gabing iyon, muling inaresto si Donato hindi na sa maliit na kasong maaaring bilhin kundi sa hanay ng kasong may kasamang pangingikil, pagdukot, panununog pandaraya at sabuatan sa katiwalian. Habang inilalabas siya, hinanap niya si Marina sa karamihan. Hindi to katapusan, sabi niya, ngunit wala ng lakas ang boses. Tumingin siya rito nang walang puot na sumusunog kundi may katahimikang mas mabigat para sa amin simula ito. Ang mga sumunod na buwan ay hindi naging madali. Ang hustisya ay hindi kidlat na isang bagsak lamang. May pagdinig, papeles, apela at mga araw na tila babalik ang dating takot. Ngunit ngayon, hindi na nag-iisa si Marina. Ang bawat saksing tinakot ay sinamahan ng kapitbahay. Ang bawat dokumentong komplikado ay ipinaliwanag ni Celeste. Ang bawat desisyong pangnegosyo ay kailangang dumaan sa konsehong pinili mismo ng mga tindero. Unti-unting nagbago ang palengke. Hindi ito ginawang tore na walang amoy ng dagat. Inayos ang bubong, pinalawak ang kanal, pinalitan ng ilaw at nilagyan ng maayos na imbaka ng yelo. Ang mga lumang karatula ay nilinis, hindi itinapon. Ang pwesto ng ama ni Marina ay muling binuksan ngunit hindi na lamang kanya. Ginawa niya itong simula ng kooperatiba ng mga babaeng magtitinda ng isda upang walang babae ang muling matakot mawalan ng pangalan sa sariling kabuhayan. Si Lito ay nakakuha ng mas maayos na gamutan ngunit hindi niya hinayaang maging palamuti ang sakit niya sa kabutihan ng iba. Nag-aral siya ng pamamahala at tumulong sa talaan ng kooperatiba. Si Aling Rosa ang naging tagapag-ingat ng reklamo mas mahigpit kaysa sinumang abogado. Si Mang Temyo naman ang namuno sa pangkat ng pagkukumpuni. At tuwing may papalpak na tubo, sinasabi niyang mas mahirap ayusin ang takot kaysa bubong ngunit pareho namang kailangan simulan. Sa gitna ng lahat, natuto sina Marina at Adrian na magmahal ng hindi nagmamadali. Hindi na siya nagpakita bilang tagapagligtas tuwing may problema. Minsan, umuupo lamang siya sa gilid ng pwesto at naghihintay hanggang matapos siyang magbilang ng kita. Minsan, siya ang tinuturuan ni Marina kung paano tumingin sa mata ng mamimili at malaman kung kailangan ito ng dagdag na isda kahit kulang ang bayad. Sa ganitong paraan, ang puso niya ay bumaba mula sa tore. Isang gabi sa ilalim ng bagong bubong na hindi na tumutulo, huminto si Adrian sa harap ng pupwesto. Wala siyang dalang mamahaling singsing na pinakikita sa lahat. May dala siyang maliit na kahong-kahoy na gawa ni Mang Temyo mula sa lumang tabla ng dating pwesto ng ama ni Marina. Sa loob ay isang singsing na simpleng may ukit na alon. "Hindi ko binili ang palengke para pakasalan ka," sabi niya. "Minahal kita kaya natutuhan kong bilhin ito ng tama." Matagal siyang tiningnan ni Marina. Sa paligid nila kunwari ay abala ang mga tindero ngunit halos tumigil ang buong palengke sa pakikinig. "Hindi ako magiging reyna ng proyekto mo," sabi niya. Ngumiti si Adrian, may kaba at saya. "Hindi, magiging asawa kita kung papayag ka."
At patuloy kang magiging Marina de la Cruz, babaeng kayang sabihin sa akin kapag mali ako. Doon siya natawa tunay at malinaw matapos ang mahabang panahong puno ng apoy. Oo, sagot niya, ngunit itinaas ang daliri bago pa makapaghiyawan ang lahat. Pero walang malaking kasal na parang palabas ng kumpanya. Dito lang, sa palengke, kasama ang mga taong nakakita kung paano tayo muntik masira bago tayo natutong magtiwala. Napuno ng sigawan, palakpakan at iyak ang hanay ng isda. Si Lito ang unang yumakap sa kanya, pagkatapos si Aling Rosa, pagkatapos ang buong palengke na matagal ng pamilya kahit noon pa nila ito nakalimutan. Naganap ang kasal sa unang umaga, matapos opisyal na buksan ang bagong palengke. May puting tela sa pagitan ng mga bagong ilaw, bulaklak mula sa hanay ng gulay at sariwang isda na nakalatag hindi bilang amoy ng hirap kundi bilang tanda ng buhay. Si Marina ay lumakad ng walang belo na tumatakip sa mukha. Gusto niyang makita ni Adrian ang lahat, ang pilat, ang luha, ang tapang at ang babaeng hindi na kailangang magtago sa likod ng kutsilyo. Nang magpalitan sila ng pangako, hindi nangako si Adrian ng mundong walang bagyo. Nangako siyang hindi nagagamit ng lihim upang protektahan ang pagmamahal. Nangako siyang makikinig bago magdesisyon at mananagot kapag nagkamali. Si Marina naman ay nangakong hindi gagawing pader ang takot at hindi itatago ang lambot dahil lamang minsan itong ginamit laban sa kanya. Sa gitna ng palengke, natutong magsalita ang pag-ibig sa wika ng paggalang. Makalipas ang ilang taon, kapag ikinukuwento ng matatanda ang nangyari, nagsisimula sila hindi sa pagbili ni Adrian ng lupa, kundi sa umagang may isang babaeng humarang sa 3 lalaki gamit ang kutsilyong pangisda. Sinasabi nilang doon unang nabutas ang kaharian ni Donato. Sinasabi rin nilang hindi iniligtas ng pera ang palengke kundi ang tapang na pinili ng marami matapos makita sa isang tao. Si Marina, kapag naririnig iyon, ngumingiti lamang at bumabalik sa pagtitinda. Sa dulo ng bawat araw, kapag nagsasara ang mga ilaw at humihina ang ingay, naglalakad sina Marina at Adrian sa gitna ng mga pwesto. Minsan hawak nila ang kamay ng isa't isa. Minsan, nag-aaway sila tungkol sa presyo ng yelo, patakaran ng kooperatiba o masyadong mahabang pulong. Ngunit sa bawat pagtatalo ay may ugat ng tiwala. Alam nilang ang pag-ibig na dumaan sa apoy ay hindi kailangang maging perpekto, kailangan lamang pumili araw-araw na manatiling tapat. At sa bagong palengke ng Maynila, sa pagitan ng alon, yelo, tawaran at halakhak, na natili ang kwento ng babaeng minsang nagligtas ng estranghero. Hindi niya alam noon na ito ang lalaking may kapangyarihang bilhin ang buong lugar, ngunit ang pinakamahalaga, natutuhan ng lalaking iyon na may mga bagay na hindi dapat bilhin upang angkinin. May mga bagay na dapat iligtas, pakinggan at mahalin hanggang maging tahanan.